Pagkagising, dumating na ang pagtatapos ng tsunami. Tumaas ang level ng dagat ng 5,000 metro. Isang gabi lang, lubog na ang buong mundo sa tubig. Pero habang lahat ay naghihintay ng pagligtas sa dagat, ako, matagal nang nakagawa ng arko para sa pagtatapos. Gabi-gabing may saya. Kapitan, may grupo ng mga nakaligtas. Sa sulong ng Statue of Liberty sa harapan. Tulong! Tulong! Ang mga babae, iwan. Ang mga lalaki, paalisin. At lahat ng ito, mag-ugat sa isang buwan na ang nakalipas. Bago sumiklab ang pagtatapos. Lauliw, makinig ka. Isang oras na lang, narating na ang pagtatapos. Walang kwenta ang bahay at kotse. Ibenta mo na lahat. Bumili ka ng bangka, tubig at pagkain. Zhaochuan, nababaliw ka na ba? Ang ganda-ganda ng panahon, nasa loob ng bansa tayo. Paano magkakasunami? Kung meron man, galing yan sa sira mong utak. Napuno ng tubig. Magpatingin ka na sa doktor. Zhaochuan, isa ka lang bantay sa kumpanya, hindi ka maayos magtrabaho. Anong sismis yan? Iulat ko kay President Yi. Matanggal ka. Kabutihan ang ginawa ko, panalait ang kapalit. Talaga naman. Kahit sa muling pagkabuhay, ganoon pa rin sila. Sa nakaraang buhay, bantay ako sa Sunmoon Group. Nang dumating ang malaking tsunami, ginawa ko ang tungkulin ko. Pinotektahan ko si Bayan at mga kasamahan niya. Nagtago kami sa mataas na palapag, gumawa pa ako ng bangka. Mula sa mesa, para mailigtas silang lahat. Tumataas pa ang tubig, kailangan na nating umalis dito. Siksikan sa bangka, kulang ang mga gamit. Zhaochuan, isa kang hamak na bantay. Walang kwentang buhay. Huwag mong sayangin ang aming pagkain. Ano? Ako gumawa ng bangka, ako nagligtas sa inyo. Ngayon, itataboy niyo ako. Itulak niyo siya, o mamamatay tayong lahat. Pero mga gahaman pala ang mga tinatawag na elite ng lungsod. Tinulak nila ako sa dagat, pinabayaan akong kinain ng pating. Tumigil ka. Tumigil ka. Isang hamak na bantay, hindi ka sumusunod sa akin? Hinahayaan mo lang ba ko? Mahirap turuan ang taong gustong mamatay, katulad mo. Hindi ka karapat-dapat mabuhay sa pagtatapos. Nababaliw ka, Zhaochuan. Lumayo ka sa kanya. Mukhang inatake siya ng sakit sa utak. Maghintay ka. Pupunta na ako kay Boss Ye para paalisin ka. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Konti na lang ang oras, darating na ang tsunami. Kailangan kong magmadali sa paggawa ng bangka. Unti-unting lumilipas ang oras, habang itinutukod ko ang huling pako sa kahoy na bangka. Biglang may narinig akong malinaw na elektronikong tunog. Narinig ko ito sa isip ko. Na-detect ang mabubuting gawa ng host sa nakaraang buhay. Binabati kita, host, sa pagising ng Savior System. Ano? Nagising ang sistema ko. Kailangan kong magligtas ng tao para mag-level up. Sa nakaraang buhay, sa gitna ng tsunami, pinagpaguran kong iligtas ang mga taong walang utang na loob. Tapos sila pa ang nagtulak sa akin sa tubig para pakainin sa pating. Sa buhay na ito, ililigtas ko lang ang mga taong may silbi sa akin. Ang iba, bahala na sila sa buhay nila. Kuya Chuan, salamat sa palaging pagkuha ng delivery ko. Ito, para sa iyo. Walang anuman, maliit na bagay lang yon. Ano nang ginagawa mo? Wala, nasira yung mesa, inaayos ko lang. Ganun? Ang init-init, nagtatrabaho ka pa rin ang sipag mo. Kailangan ko nang pumasok, aalis na ako. Si Wenxiu pala ang pangalan niya. Tuwing kukunin ko ang delivery niya, taos puso siyang nagpapasalamat. Hindi ko inakalang bibili pa siya ng milk tea para sa akin. Target scan. Wenxiu, personality, S. Looks, A. Figure, A. Ability, B. Overall rating, a level survivor. Tip. Saving this target will greatly enhance the boat. A level ang rating, yan ang dapat kong iligtas. Yung mga walang utang na loob na iniligtas ko sa nakaraang buhay. Malamang hindi man lang umabot sa level. Huwag kang mag-alala, Wenxiu. Liligtasin talaga kita. Biglang umulap ng tanghali? Nga. Kanina maaraw pa. Maling-mali ang weather forecast. Ulap! Mga tanga, buksan nyo ang mga mata nyo. Tsunami ang nagtatakip sa araw.
Tsunami nga. Totoo pala ang sinabi ni Zhaoxuan. Takbo na. Ngayon na, sumakay na sa bangka. Ito ang unang alon ng tsunami. Kailangan nating makatiis sa unang alon na ito. Para humupa ang dagat. Maraming madadaya rito. At magiging kampante. Pero sa totoo lang, tataas ang tubig ng 1 metro kada 0 minuto. At sa loob ng 1 araw, lulubog ang buong lungsod. Kuya Zhao, Boss Zhao, tama ka. Bumaha nga. Tulungan mo naman kami. Tara, sumakay na tayo sa bangka. Masyadong maliit ang bangka ko para sa inyong 2 dakila. Hindi pa lubog ang opisina, doon na lang kayo magtago. Noong nakaraang buhay, dahil sa awa ko't pagligtas sa lahat. Ako'y namatay sa tiyan ng isda. Sa buhay na ito, hindi na ako ulit. Hoy, Zhaoxuan. Nagpapabaya ka sa nangangailangan. Walang puso ka. Laoliu, bukas ang bintana ng opisina. Magmadali tayong lumanggoy papunta roon. Hintayin mo. Kapag humupa ang baha, papatayin kita. Alam ko na mukhang kawawa ang mga ito. Pero kapag ligtas na sila, agad na ipapakita ang tunay na kulay. Hindi ako maluloko ng pagpapanggap nyo. Sa kumpanyang ito, si Wenxiu lang ang ililigtas ko. Bangka. May bangkang sumasagip sa atin. Isakay mo ako. Kuya, ako muna. Tingnan mo, Rolex ito. May 50,000 sa card. Isakay mo lang ako. Sa'yo na ang lahat. Isakay mo ako. Basta isakay mo ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Mga taong dumadaan sa guardhouse nang hindi tumitingin. Ngayong may kagipitan, nagmamakaawa na. Nakakatawa talaga. Tumahimik kayong lahat. Sa kumpanyang ito, 1 tao lang ang ililigtas ko. Wenxiu. Ano? Si Wenxiu. Bakit siya? Ako. Bakit mo ako ililigtas? Dahil ikaw lang sa kumpanyang ito ang gumagalang sa akin. Kaya may pwesto para sa'yo sa bangka. Bilis, sumakay ka na. Sige, maraming salamat talaga. Wenxiu, wala ka bang modo? Empleyado ka ng Sunmoon Group. Hindi pa umaalis si Bossy. Bakit ikaw, isang intern, ang mauuna? Pasensya na, Manager Bai. Bossy, kayo po muna. Kahit medyo sira ang bangka, makakatulong pa rin. Sinabihan ko na ang mga walang alam. Ang pinakamagandang pwesto ay para sa inyo. Bayan, hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko na si Wenxiu lang ang sasakay. Zhaoxuan, isang guard ka lang ng Sunmoon Group. Nagmamagaling ka pa sa harap ni Bossy? Tigilan mo. Sandali, Zhaoxuan, di ba? Bumaba ka. Ano ang sinabi mo? Bumaba ka. Masyadong maliit ang bangkang ito. Kailangan natin 2 tao ang sumakay. Marumi at mabaho ang uniform mong gwardiya. Paano kung madumihan ang gown ko? Hindi mo ba naiintindihan? Si MSG ay mayaman at delikada. Malaking kaangalan para sa'yo na makasakay siya sa bangka mo. Bumaba ka na. Ibigay mo sa akin ang sagwan. MSG, sumali ako sa Dragon Boat Race. Magaling akong gumamit ng bangka. Hayaan niyo po akong magmaniho. Nababaliw na ba kayo? Bangka ko ito. Brother Chuan, huwag mo na silang sagutin. Si Inesi ang anak ng pinakamayaman sa city. Malapit na tauhan niya si Supervisor Bai. Kapag inaway mo sila, wala ka ng kinabukasan sa city. Character, Inanjia, Hitsura, S. Katawan, S. Kakayahan, S. Personalidad, E. Pangkalahatang marka, level survivor. Paalala, masamang ugali ang target. Hindi inirekomendang unahing iligtas. Level ang hitsura, katawan, at kakayahan, pero i-level ang ugali. Bumaba ang pangkalahatang marka. Sayang iligtas siya ngayon. Ganitong mayabang na babaeng presidente. Dapat maranasan niya ang hirap ng katapusan ng mundo. Hintayin nating lumuhod siya at magmakaawa. Anong hinihintay mo? Bumaba ka na. Hintayin mo bang bigyan ka ni MSG ng termination letter? Sumakay sa bangka ko tapos nandidiri pa. Lumabas kayong lahat. Grabe na ito. Zhao Chuan, nanapak ka ng superior. Tatawagan ko na ang AR at ipapaaresto ka pa. Basa na ang gown ko, Zhao Chuan. Alam mo ba kung magkano ito? Kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran to. Tanggalin ako. Ngayon ko kayo sinasabihan. Hindi kayo ang magtatanggal sa akin, ako ang magtatanggal sa inyo. Dilat ang mga mata nyo. Katapusan na ng mundo ngayon. Ang may bangka ang hari. Huwag nyo akong takutin gaya ng dati. Panaginip lang yan. Huling sabi ko na, itong bangka ko. Si Wenxiu lang ang ililigtas. Ang iba pang mga mapagkunwaring trader. Dito na lang kayo at hintayin nyo ang mga isda. May maliit na bangka ka lang, ang yabang mo. Binigyan lang kita, isang mabahong gwardiya. Ang pagkakataong magpakita. At
Akala mo ba, kung wala ang bangka mo, wala na akong ibang paraan? Isang tawag lang. Padadalhan ako ng tatay ko ng pribadong helicopter. Pagdating noon, maliligtas ang lahat ng tao sa gusaling ito. Totoo ba, MSE? Ang galing. Narinig mo, mabahong gwardiya? May helicopter si MSE. Sino bang may gusto sa sira mong bangka? Tama, Zhao Chuan. Yan ka na lang sa sira mong bangka at maghintay ng kamatayan. Kapag bumaba ang tubig, isusumbong kita hanggang sa mabulok ka sa bulungan. Huwag kang mangarap. Hindi ba baba ang dagat, tataas lang ito ng tataas. Sa loob ng isang araw, lulubog ng dagat ang lahat ng gusali at lupa. Titignan ko kung saan kayo ililigtas ng helicopter nyo. Akala mo ba'y Dragon King ka? Isang araw lang lulubog mo lahat ng lupa? Isa lang itong malakas na bagyo, pang 100 taon. Mga 2 oras lang, upa na ang tubig. Pagkatapos ng hapon, unang gagawin ko, babalikin ko ang mga binti mong aso. Kawawa naman, marami na akong nakilalang tulad mo. Palaging nangangarap ng katapusan ng mundo para lang takpan ang katotohanan wala kang nagawa. Sige, abangan natin. Gusto kong makita. Pag umabot na ang dagat sa rooftop, kung matigas pa rin ang mga bibig ninyo, Wenxiu, huwag mo silang pansinin, alis na tayo. CJ, Wenxiu, maglakas loob ka. Kung sasakay ka sa bangka niya ngayon, hindi ka na makapagtrabaho sa industriyang ito. When Shiu, pag-isipan mong mabuti. Ang sumama sa baliw na to, mas mabilis kang mamamatay. Ang matalino, maghintay ng rescue dito. makinig kayo, aalis na ako. Wenxiu. Mas gugustuhin kong sumama sa baliw na to, harapin ang tsunami kaysa maghintay ng kamatayan kasama ng mga makasarili. Hayop na nakadamit na iyan. Salamat, Bruchuan, alis na tayo. Magaling. Tama ang kutob ko sa'yo. Wala na sa akin ang patakaran sa trabaho, wala na ang mga pangako. Hindi na ako maglilingkod sa inyo. Mabuti, tandaan ninyo ang kayabangan ninyo ngayon. Pagdating ng rescue helicopter ko, luluhod kayo sa harap ko para makisakay. 2 tanga, walang tubig, walang pagkain. Hihintayin ninyong durugin kayo ng pating. Ito na ba ang katapusan? Bruchuan, hindi na talaga bababa ang dagat. Hindi na. Pero huwag kang matakot, may sistema ko. Walang mangyayari sa atin. Sistema, Ding, binabati kita. Host, matagumpay na nailigtas ang level survivor na si Manchiu. Natanggap ang survival reward, na-unlock ang evolution function ng bangka. ano? Ano to? Bakit nagbago ang bangka? Kahoy pa ito kanina. Yan ang sistema na sinasabi ko. Bawat mataas ang rating na maililigtas natin, ma-upgrade ang bangka. Mau-unlock ang rewards, kaya walang problema sa survival. Talaga? Ang galing naman. Kasalukuyang bangka, professional kayak, tibay, e-comfortable, depensa, bilis, na-unlock ang espesyal na enhancement para sa bangka. Walang hanggang bodega ng supply. Sa ganito, kahit gaano karaming supply ang kolektahin, mailalabas na lahat. Parang isang sagradong bagay sa katapusan ng mundo, Wenxiu. Ikaw ang aking swerte. Wala yon, Chuanj. Sabi mo, makakapag-upgrade ng barko kapag nakakapagligtas. Pwede ba tayong pumunta sa downtown? Nasa mall sa downtown ngayon. Tiyak na nakakulong siya doon. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, pakiusap. Sagipin natin siya, okay? Mingyaw, kapareho ng mga bagay ang mga tao. Ang kaibigan ng maganda ay tiyak na maganda rin. Baka mataas din ang rating niya. At ang malaking mall sa downtown. Doon pinakamarami ang supply. Sakto, wala naman ang aking walang hanggang bodega. Kung hindi ako mag-report. Parang hindi ko nirespeto ang system na ito. Siyempre, ililigtas natin. Ako si Zhao Chuan, palaging tumutulong. Kung kaibigan mo siya, kaibigan ko rin siya. Tara na. Gamit ang evolved na bangka, mga 10 minuto lang. Nakarating na kami sa mall sa downtown. Baha na ang first floor ng mall. Diretso kami sa second floor platform. Mingyaw, Shiu, Shiu, akala ko hindi na kita makikita. kinabahan ako, hindi makontak ang telepono mo. Akala ko may nangyari sa'yo. Natuklasang survivor, sinusuri. Tao, Mengyao,
ugali B, ganda S, katawan A. Kakayahan A, pangkalahatang marka A level na survivor. Paalala, napakataas ng potensyal ng target na ito. Iligtas siya, mag-i-evolve ulit ang barko. Medyo kulang sa ugali pero ang level na ganda. At a level na kakayahan, talagang isang bihirang talento. Sulit iligtas siya. Muna ang nakakaantig na reunion, tumataas pa ang tubig. Dapat na tayong gumawa ng dapat gawin, Chiyo. Ikaw ang bahala sa medical supplies, ako sa pagkain at tubig. Sige, Yaoyaw, magkasama tayo. Shiu, sino ito? Nakalimutan kong ipakilala, siya si Zhao Chuan. Guard siya sa kumpanya namin, mabait siya, siya ang nagligtas sa akin. Guard. Shiu, huwag kang maloko. Ilang guard ang mabait. Marumi ang damit nito, mukhang mapagkakatiwalaan. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan, sa tingin ko gusto niyang samantalahin ang sitwasyon. Ginagatasan ka, hoy, yung bantay sa pinto. Huwag mong isipin na dahil may siyasirang bangka ka, ay pwede ka nang mangarap ng imposible. Huwag mong balakin si Shiu. Paano mo nasabi yon? Ate, may persecution complex ka ba? Kung matapang ka, huwag kang sumakay, dito ka na lang mamatay. Anong ugali yan? Ayoko nang makipagtalo, kailangan kong mag-ipon ng supplies. Bakit ka tumatakbo? Nahuli ka na kasi. Ang supplies na nahawakan ko ay diretsyo sa Infinite Warehouse. Ang galing talaga ng system. Hoy, anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba? Anong ginagawa mo? Hold up yan. Tigilan mo yan. Pakita mo yung youth code mo. Alipay, pumasok ang 100,000 pesos. Huwag mo nang sukliin. Lahat ng paninda mo, akin na. Kuya, tulungan kita maging peke. Bakit kayo nakatulala? Tulungan niyo siya. Tumataas ang dagat ng 1 metro bawat 10 minuto. Malapit nang malunod ito, konting oras na lang. Ah, sige, alam ko na. Shiu, baka naman na-brainwash ka ng tungguardia. Malakas lang tong ulan, 2 araw lang bababa na to. Kung malaman to ng iba, mapapahiya ako. Paano na ang mukha ko bilang si Miss Meng? Naku, Yaoyaw, totoo yung sinabi ni Kuya Chuan. Bakit hindi ka naniniwala? Naku, umaapaw ng tubig, takbo pataas. Naku, babagsak ang gusali. Kuya, una na ako. Anong nangyayari? Totoong tumaas ang daga. Sabi na sa'yo, hindi nagsinungaling si Kuya Chuan. Huwag kayong tumulala, tulungan niyo mag-ipon ng supplies. Ano nang pagsigaw-sigaw mo? Ganyan ba ang paghingi ng tulong? Naku naman. Anong oras na nag-isip ka pa ng skincare? May sira ba ang utak mo? Ano nang alam mo? Limited edition tong lahat. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili to. Mas mahal pa to sa mga sira-sirang instant noodles mo. Sinapak mo ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi ako yung humihingi ng pabor. Ikaw ang manghingi sa akin, end of the world na ito, buhay lang ang mahalaga. Kung patuloy kang magmamataas, at hindi mo may iwan ang pagiging mayaman, iiwan kita dito para pakainin sa pating. Kahit dumating si Shio, wala akong pakialam, yan ang sinasabi ko. Alam ko na, huwag kang magalit ng ganyan. Tama si Kuya Yaoyaw. Baha na ang lugar na ito, kaunti na lang ang oras natin. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Sige. Tauhan, Menyaw, pagtaas ng rating ng personalidad, B hanggang A. Pagtaas ng pangkalahatang rating, A hanggang A panandang pandagdag. Napansin ang pagbabago ng mindset ng survivor na si Menyaw. Rating ng personalidad, tumaas mula B patungong A, pangkalahatang pagsusuri ng tauhan. Tumaas mula A patungong A panandang pandagdag. Talagang kailangan ng disiplina, hindi matututo kung hindi papaluin. Pagkatapos ng sampal na yon, tumaas ang rating, kung ganon. Kung mapapataas ko ang personalidad ni Anandia, mula hanggang S, hindi ba makakakuha ko? Ng survivor na lahat sa level, baka diretsyo. Ma-upgrade ang bangka sa cruise ship, sige, pagkatapos mag-ipon ng supplies. Bumalik tayo sa Sun Moon Group para tingnan. Halos tapos na.
Umalis na tayo, kung hindi tayo alis ngayon, mababaha tayo dito. Tara na. Hindi na tatagal ang mall na ito. Sig. May bangka, tingnan ninyo, may bangka doon, tulong, may tao dito. Kuya Chuan, pwede ba natin silang tulungan? Kahit isang tao lang ang madagdag. Huwag mo silang pansinin, bilisan mo, Shio. Alam mo ba kung bakit kailangan sa likuran iligtas ang mga nalulunod? Para maiwasang mahila pababa sa panahon ng katapusan. Ang sobrang kabaitan ay parang pagpapakamatay. Shiu, tama siya, alam mo. Gusto ko talaga ng extreme sports. Ang unang patakaran sa extreme sports ay, kapag may panganib sa labas, protektahan muna ang sarili. Sige na. Ding, binabati kita host. Matagumpay na naligtas ang ipanandang pandadag level survivor na si Menyaw. Nakatanggap na survival reward, muling pag-evolve ng bangka. Anong nangyari? Bakit nagbago ang bangka? Huwag kang matakot, sistema ito ni Kuya Chuan. Kapag may nailigtas, uma-upgrade ang bangka. Kasalukuyang bangka, speedboat, ibay, comfortable. Depensa, C, bilis, C, na-unlock ang espesyal na pagpapalakas. Walang katapusang gasolina. Primary armory. Na-upgrade ang kayak sa speedboat. May walang katapusang gasolina at armory pa. Grab. Ito ay top grade na pa-genuine leather seats. Carbon fiber din ang dashboard. Pati ang makina at katawan ng bangka. Parang Ferrari sa tubig ito. Alam mo pala yan. Kapag nakasagi pa tayo ng ilang crew, mas gaganda pa ang bangkang ito. Ang galing. Dahil sa golden finger na ito. Parang hari na tayo sa post-apocalyptic world. Sabi ko na nga ba maasahan si Brother Chuan, ayaw mo maniwala. Naniniwala ka na ngayon? Tingnan muna natin kung sapat ang supplies natin. Sapat pa naman ang pagkain. Cold weapons lang ang armas. Mukhang kailangan mag-upgrade pa. 5 lang ang kahon ng mineral water, kulang yan. Kulang ang tubig. Puro tubig naman ang paligid. Dagat yan, hindi may inom. Pwede mabuhay ang tao ng 7 araw ng walang pagkain. Pero 3 araw lang ng walang tubig. Kulang nga ang fresh water na naimbak natin. Naalala ko, sa rooftop ng Sun Moon Group Building, may backup water tank. Doon nakaimbak ang ilang tonelada ng purified water. Sa panahon na yon, dapat abot na ng dagat ang top floor. Balik tayo sa opisina para kumuha ng tubig at tingnan din natin kung ano nalagay ng ating matapang na babaeng presidente at yung supladong team leader Bay. Sige, siguradong nagsisisi na sila ngayon. MSY, magsalita ka naman. Sabi mo may helicopter, eh. Umaapaw na ang tubig. Bakit wala pa ang helicopter? Walang signal, hindi gumagana ang satellite phone. Bakit ganito? Sana noon pa. Sumakay na lang kami sa bangka ni Zhao Chuan. Manloloko. Mamamatay tayo rito. Kasalanan mo to. Kung hindi mo sinabing may helicopter, nakaisip na sana kami ng ibang paraan. Siya nga. Kasalanan mo to. Huwag kayong lalapit. Anak si MSY ng pinakamayaman, kapag ginawa ninyo yan,
Magdudusa kayo sa hinahara. Ang hinahara, AME. Makakain na tayo ng isda. Wala nang hinahara. Si Zhao Chuan yun. Oy, President Ye, Team Leader Bay, matagal na noon. Ay, si Xiao Zhao pala. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami pababayaan. Aminin ko, medyo naging matapang ako noon. Kalimutan na natin yung pagiging matigas ang ulo mo sa akin. Xiao Ye, noon boss mo ako, okay lang na tawagin mo akong Xiao Zhao. Pero ngayon, tsunami na, may bangka, may tao, may supplies ako. Ano ang tawag mo sa akin? Sage, Zhao Chuan. Humihingi ako ng tawad. Ang boses mo, ang hina, hindi ko marinig. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, Zhao Chuan. Dati, bulag ako. Hindi ko inakalang napakalalim mo pala. Ngayon, inaamin ko, karapat-dapat kang makipag-usap sa akin ng pantay-pantay. Kapag ligtas na ako sa sakunang ito, kapag humupa na ang baha, tatawag ako ng board meeting, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking shares sa Sun Moon Group. Sa oras na yon, ikaw na ang magiging vice president ng Sun Moon Group. Pareho na tayong antas. Napansin ang pagbabago ng saloobin ng target na si Inanjia. Ang rating ng personalidad ay tumaas mula I hanggang I, ang pangkalahatang pagsusuri ay mula B hanggang B panandang pandagdag. Alam ang inabot? Mukhang hindi pa rin naunawaan ng babaeng si na ito. Ang sitwasyon. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niyang pantay-pantay kami. Naku, sino ba itong mayabang? Hindi ba ito ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod eh? Si Inanjia, ang binibining niya. Kilala mo siya? Siyempre naman, makalaban ang aming mga pamilya. Maari mo ring sabihing magkaaway kami. Inanjia, bawasan mo naman ang kayabangan mo. Wakas na ito. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Lubog na sa tubig. Meng Yao, huwag kang magyabang. Nalubog ang industriya ng pamilya eh. Pero ligtas ba ang pamilya Meng? Basang sisiw ka rin lang naman ngayon. Anong karapatan mong pagtawanan ako? Tama, basang sisiw tayong lahat, pero swerte ako. May nagtatanggol sa akin. Ikaw, meron ka ba? Dalawang babae, isang drama. Nakakatipid ako sa salita. Tama si Mingyao. Kailangan pa rin mag-isip ng paraan. Para turuan si Inanjia. Boss Zhao, hindi makita ni Inanjia ang sitwasyon. Huwag mo na siyang pansinin. Iligtas mo ako. Marunong ako maglinis ng sapatos, magmasahe pa. Bigyan mo lang ako ng pwesto sa barko. Gagawin ko ang lahat. Ginoong Bai, ang lambot naman ng tuhod mo. Kanina pa, gusto mo pa akong ipahuli sa pulis. Mali ang bibig ko, kasalanan ko. Boss Zhao, ikaw ang lolo ko. Ako ang apo mo. Presidente Ye, nakita mo? Ito ang tawag sa sinseridad. Ikaw. Gusto mo bang dayahin ko siya at magmakaawa sa iyo ng parang aso? Huwag kang mag-asa, Zhao Chuan. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magmakaawa ng parang malang kwenta. Huwag kang mag-alala, Presidente Ye. Open-minded ako. Hindi ko kailangan na maging katulad mo ni Bai na walang kahiyan. Sakto lang, kailangan ko ng isang sekretarya para sa mga gawaing bahay. Dati ikaw ang presidente, ako ang nagiging gwardiya mo. Ngayon ako ang kapitan, ikaw naman ang magiging sekretarya ko. Patas, di ba? Basta susunod ka lang sa akin at tatawagin mo akong Boss Zhao. Isasakay kita sa barko. Ako, ang presidente ng Ryu Group, magiging sekretarya ng isang gwardiya, at tatawagin kitang Boss Zhao. Impossible. Ayaw mo. Sige, Mingyao, Xiaoyu, tara na. Hala, umaapaw na ang tubig. Teka. Zhao Chuan, payag na ako. Yemi. Ano ang tawag mo sa akin? Boss Zhao, pakiusap, isama niyo ako. Gagawin ko pong sekretarya niyo. Napansin, nag-adjust ang mindset ni target na si Inanjia. Character rating, tumaas mula I patungong C overall evaluation. Tumaas mula B panandang pandagdag patungong A. Ayan, tama yan, Secretary Ye. Hindi ko inakala, yung mataas ang tingin sa sarili. At walang sinumang pinapansing bossy. Magpapakumbaba pa pala at magiging sekretarya ng iba. Yan ang tinatawag na gulong ng palad. Sige, Secretary Ye, since empleyado ka na, sumakay ka na sa barko. Boss Zhao. Nagpapanggap lang, yan si Inanjia. Galit na galit, yan sa'yo sa loob-loob. Kapag pinanatili mo siya sa tabi mo, paang time bomb yan. Ako iba, talagang sumusuko na ako. Boss Zhao, madumi ang sapatos mo. Ako na lang ang iwan mo, pupunasan ko yan. Ako ang tunay na tapat sa'yo. Si Inanjia, isang mayamang dalaga. Marunong ba yan mag-alaga? Secretary Ye, tingnan mo, patindi ang kompetisyon. Kung hindi mo mapatunayan ang halaga mo, baka si Bai na lang ang pipiliin ko. Ikaw. Ano pang hinihintay mo, punasan mo ang sapatos ko. Bilisan mo, umaapaw na ang tubig. Opo, Boss Zhao. Napansin, tumataas ang pagiging masunurin ni Inanjia. Character rating, tumaas mula C patungong B. Overall evaluation A. Level na character, a level na overall evaluation, hindi pa sapat. Yung mayabang na dalagang yan, kung hindi mo lubusang durugin ang pride niya. Magiging problema pa rin yan pag nasa barko na. Maganda ang pagkakapunas. Pero Secretary Yi, since Servicio 2.
Dapat pantay-pantay. Punasan mo rin ang sapatos nila. Sekretarya ako, hindi alipin. Mas mabuting mamatay kaysa mapahiya. Papunasan mo ako ng sapatos ni Naminyaw. At Shiyu, mas mabuti pang mamatay ako. Boss, ako na. Ako ang magpupunas ng sapatos ng dalawang binibini. Kaya ko pang dilaan para malinis. Umalis ka dyan. Wala kang pakialam. Mas mabuti pang mamatay. Yan Nandiya, sigurado ka na ba talaga? Alam mo ba ang pakiramdam ng malunod? Malamig na tubig dagat. Biglang pupunuin ang iyong ilong at baga, matinding pakiramdam ng pagka-suffocate. Parang nasusunog ang iyong baga, maghahabol-habol ka para huminga. Pupuspusin ang buko ang sarili mo kahang masugat. Akitin ng dugo ang mga pating sa dagat. Kakagatin ng iyong hita, bubuksan ang tiyan mo. Makikita mo mismo ang paglabas ng iyong bituka. Tumigil ka. Ayaw kong mamatay, talagang ayaw kong mamatay. Kung gusto mong mabuhay, bilisan mo ang pagpunas. Huling pagkakataon mo na to. Missy, pakipunasan ng maigi ha. Limited edition na sapatos 2A. Miss Wen, ako na ang magpupunas ng sapatos ninyo. Na-detect ang target na si Nanjia. Ganap na nawasak ang dignidad, lubos na pagkalima. Umangat ang personality rating mula BA. Overall evaluation A panandang pandagdag. Bro Chuan, sapat na siguro. Kawawa naman din si boss eh. Bilisan na natin. Kunin na natin ang water tank, ang bilis tumaas ng tubig. Ipanandang pandagdag overall evaluation, sayang konti na lang para maging lahat-la. Sige na, wala ng oras. Ganyan na muna. Okay na, sekretarya. Tumayo ka na. Minyaw siya yu, isakay niyo siya sa barko. Ako na ang mag-imbak ng water tank. Yinanjia, swerte mo. Sa susunod, bawasan mo ang pagiging matay mo. Ang 1 tonelagang purified water na to, mahalagang paninda sa post-apocalyptic world. Dahil dito, hindi ka mag-aalala sa tubig sa loob ng isang buwan. Hinto, Zhao Chuan, niloko mo ako. Nagmakaawa ako, nagpunas ng sapatos mo. Parang asong nagmamakaawa sa'yo. Pero pinili mo, yung babaeng si Yinanjia. Kung hindi mo ako pabubuhayin, walang dapat mabuhay sa atin. Ama, bakit ikaw lang ang dapat mabuhay? Kami mamamatay? Sabay-sabay tayo, agawin natin ang barko niya, ang suplis niya. Seg! Hala, nasa panganib si Zhao Chuan. Ano? Tulungan mo si Bro Chuan. Hindi pwede, masyadong malapit sila kay Zhao Chuan. Baka maaksidente siya. Yaw, protektahan mo si Inanja. Ako na ang tulong kay Bro Chuan. Shiyu, huwag. Delikado. Mga kapatid, patayin natin siya. Sa atin na ang barko. Pagkatapos, sa atin na rin ang lahat ng suplis sa barko. Patayin natin siya. 5 laban sa isa at nasa tubig pa, hirap gumalaw. Delikado na to. Na-detect ang ipanandang pandagdag level survivor. Matagumpay na nakasakay sa barko si Nanjia. Congratulations host, natupad na ang conditions para i-upgrade ang barko. Nandito yun. Tagumpay na nailigtas na host ang ipanandang pandagdag rated na survivor. Na-upgrade ang bangkang demotor sa 3 palapag na luxury yacht. Ang kasamang basic armory ay na-upgrade sa advanced armory. Lahat ng armas ay na-upgrade sa mga mainit na armas na may walang limitang bala. Talagang napapanahon, mayroon na tayong submachine gun na walang limitang bala. Kahit gaano karami ang dumating, hindi tayo matatakot. Naku, kanina ba'y hindi ba't pamalo lang ang hawak niya? Kahit gaano pa karami kami, hindi namin kayang labanan ang submachine gun. Ano? Kanina ba ay hindi mo ba ako gustong patayin? Sige, gawin mo. Boss Zhao, hindi, nagbibiro lang ako sa inyo. Gusto ko lang pasiglahin ang kapaligiran. Nagbibiro. Wala akong oras para magbiruan sa'yo. Nakitaan ng mga supply, 10 toneladang purified water, kinokolekta. Matagumpay na nakuha. Sa 10 toneladang tubig na ito, kasama ang pagkain sa walang limitang warehouse. Sapat na para sa amin sa dagat sa loob ng isang buwan. Kuya Chuan, bilisan mo, malapit ng malunod ng tubig dagat ang rooftop. Boss Zhao, pakiusap, sa ngalan ng pagiging magkasamahan natin. Iligtas mo naman ako. Gusto ko patayin ang agawin ng makarna. Naalala mo ba na magkasamahan tayo? Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Masama akong tao. Ituring mo na lang akong aso. Itali mo na lang ako sa likuran ng barko. Ang bangka ko ay hindi tumatanggap ng masasamang tao. Tulong. Pakiakyat naman kami. Huwag mong sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon.
Ang board na ito ay kayang magdala ng isang tao. Kung mabubuhay kayo, nakasalalay na sa inyong kakayahan. Akin yan, ako ang inyong supervisor. Sino ang mga has na gawin yan sa akin? Wala akong pakialam sa supervisor. Gusto kong mabuhay, bitawan mo. Akin ito, bitawan mo. Maging masaya ka na lang na pinasakay kita sa bangka. Kung hindi, mas malala ang mangyayari sa iyo kaysa sa kanila. Bakit umikilos ng pusa ang bangka? Nakitaan na ang lahat ng host ay nakasakay na sa bangka. Na-activate na ang automatic driving function ng yacht. Na-unlock na ang espasyo sa loob ng barko. Isang luxury master bedroom, 2 guest room, isang dressing room, isang banyo, isang kusina. I-unlock sa susunod na mga upgrade, ipagpatuloy ng host ang pagliligtas. Ang mas maraming survivor. Ang sistema na ito ay napakabait, mukhang makakahina na ako ng maluwag. At makapagpahina na. Natakot ako, akala ko si Bayan at ang kanyang mga kasama. Ay sasaktan ka. Ilang asong ulo lang iyon, hindi nila ako kayang saktan. Ngunit ikaw kanina, halos magdala ka ng palakol. Para iligtas ako. Hindi ka ba natakot sa peligro? Ikaw ang unang nagligtas ng buhay ko. Dapat lang natulungan kita. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, wala nang makakapanakit sa atin. Pagod na ako, Boss Zhao, pasensya na. Dati, masyado akong naging masungit. Hindi ko inakala na ikaw pa ang magliligtas sa akin sa huli. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Tama na yan, ano ba ang itsura ng pagyak-yak? Ngayong nasa barko na ako, basta't magpakabait ka lang. Dito na ang tahanan mo. Alam ko, susunod ako. Kanina lang, sinabi ng system na na-unlock na ang banyo at dressing room sa barko natin. Pagod na kayong lahat sa buong araw, maligo na kayo. Magpalit ng malinis na damit at magpahinga ng maayos. Totoo ba? Pwede na maligo. Ang galing. Ang baho ko na ng dagat, nakakainis na. Sa wakas, makakaligo na rin. Salamat, Boss Zhao. Sandali, may tanong ako. Ano yon? Kahit na nakapag-ipon tayo ng 10 toneladang purified water kanina, hindi natin ito pwedeng sayangin. Apocalypse na ito. Mas mahal pa sa ginto ang tubig. Kung magpapaligo tayong 4 ng paisa-isa, di 30 minuto bawat isa. Gaano karaming tubig ang masasayang? Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng hindi maligo, mabaho na ako. Kaya nga, para makatipid sa tubig. Iminumungkahi ko, magpaligo tayo ng dalawahan. Ano nang sinasabi mo? Sino-sino ang magiging dalawahan? Naku, tanga, huwag kang magkunwari. Nakikita ko naman. Gusto mo si Kuya Chuan, di ba? Sa sitwasyon kanina, naglakas loob ka pang kumuha ng palakol para iligtas siya. Kung hindi yan tunay na pagmamahal, ano pa? Ito ang pagkakataong binibigay ko sa'yo, ate. Kunin mo na. Hindi maganda. Ano ang hindi maganda? Apocalypse na, ang importante ay mabuhay. Sino pa ang nag-aalala sa mga kinaugaliang yan? Tama ka rin. Dahil naman ito sa pagtitipid ng tubig. Sundin na lang natin si Minyaw. Pero paano tayo maghati-hati? Kayo na lang ng mga babae ang mag-usap. Naku, magsalita ka naman. Kung hindi nyo ako ayawan. Pwedeng ako na lang ang makisabay kay Boss Zhao. Hindi yung ako na lang kaya. Ako na ang makisabay kay Kuya Chuan. Tama na, huwag na kayong magtalo. Dahil gusto naman natin lahat na makatipid ng tubig. Bakit hindi na lang natin tanggalin ang paghahati-hati? Mas mabuti kung sabay-sabay tayong 4 na maligo. Sabay-sabay na maligo. Hindi talaga hindi. Kahit nakatapusan na ng mundo, paano tayo magagawa ng ganito? Nakakahiya talaga ito. Zhao Chuan, sasabihin ko sa iyo. Kahit na iniligtas mo kami, hindi pwedeng pag-usapan ang mga prinsipyo. Kung utos ni Boss Zhao, pwede ako. Basta huwag lang ako palayasin sa barko. Kahit anong gawin ko, okay lang. Yananjia, ang bilis mo namang magbago. Ha. Okay, nagbibiro lang ako. Tignan mo kayo, natakot na kayo. Kahit na hindi ako isang mabuting tao. Hindi rin ako isang tao sumasamantala sa kahinaan ng iba. Dahil ito ay para makatipid ng tubig. Kayo na lang 3 babae ang maligo. Pagkatapos niyo, ako na lang ang papasok at gagamitin ang natirang tubig niyo para banlawan. Gamitin ang tubig na pinaliguan namin. Ang dumi naman nun. Ano ba yan? Lalaki ako, hindi ako maselan sa mga ganyan. Noong nagwardya pa ako kapag init at walang tubig. Araw-araw akong naliligo sa ilog. Mas marumi pa ang tubig doon kaysa dito. At saka, ang tubig na pinaliguan ng magagandang dalaga, paano naman magiging marumi? Ito ay biyayang hindi makukuha ng maraming tao. Sige, dahil handa kang magsakripisyo, hindi na ako magpapakumbaba. Sige na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Malapit nang dumilim.
Bakit hindi ka natutulog? Kuya Chuan, kanina, habang naliligo, pagod na pagod sina Shiu at Yananjia. Muntik na silang makatulog sa batya. Hindi ako makatulog. Hindi kaya dahil malapit nang mabuhay kasama ang tatlong magagandang babae. Kaya masyadong excited ay hindi makatulog. Hindi. Iniisip ko ang ating daan patungo sa inarap. Ngayon, lubog na ang buong mundo. Kahit na mayroon tayong barko. At isa nila ng tubig na mukhang marami. Paano kung kailangan natin maglayad ng isang taon o habang buhay pa? Ibig mo sabihin, hindi sa ang mga pakukunan. Kailangan natin mag-upgrade. Mas mabuti kung ma-unlock natin ang walang limitasyong mapapukunan. At para ma-upgrade ang barko, kailangan natin magligtas ng mas maraming tao. Pagkatapos mag-upgrade ng sistema, binigyan nito ang radar na ito. Ang mga barko sa kilometro. Sana may makilala tayong iba pang mahuhusay na survivor. May pulang tuldok, survivor, Kuya Chuan. Ang swerte naman natin. Kanina lang nagsasalita tayo na kailangan ng tao para mag-upgrade ng barko. Biglang dumating na. Sandali lang. Anong nangyari? Bakit ang dami? At lahat sila papunta sa direksyon natin. May kakaiba. Karamihan sa mga ordinaryong survivor sa panahong ito ay nakahawak sa mga lumulutang na kahoy o nakaupo sa mga simpleng balsa. Sumusunod sa agos ng tubig. Pero ang mga pulang tuldok na ito ay napakabilis gumalaw. Mas mabilis pa kaysa sa atin, Yate. Hindi ito ordinaryong mga survivor. Mayroon silang mga barkong demotor. Minyaw, magbihis ka na agad. Tawagin mo si Wenshu at Yananjia. Magdala sila ng armas at magbigay ng suporta sa ikalawang palapag. Tayo ang lalaban sa kugyata. Sige, naintindihan ko. Sa panahon ng katapusan, mas delikado ang tao kaysa tsunami. Lumubog ang lupa. Ibig sabihin, ang mga supply sa barko. Ang huling natitirang yaman sa mundo. Tiyak na may masamang balak ang 6 na barkong ito. Mukhang mahirap kalaban. May nakita akong advanced survivor malapit. Ano? May advanced survivor sa grupo nila. Huwag gagalaw. Walang paputok hanggat walang utos sa akin. Why, may ME-5 submachine gun pa. Maganda ang armas. Mukhang mas maraming laman ang barkong ito kaysa inaasahan ko. Mahal, ang laki ng barko. Mas maganda pa kaysa sa motorboat natin. Gusto kong dito na lang tumira. Kung gusto ni Yiren, sa iyo na ito. Wang Yinjiang, ikaw pala? Minyaw, kilala mo siya. Siyempre magkakilala kami. Magpapakilala ako. Ako si Wang Yinjiang. Ang panganay na anak ng Wang family sa lungsod E. At ang nobyo ni Meng Yao. Huwag kang magpanggap. Ginawa lang iyon ng tatay ko para sa negosyo. Pinilit niya ako, pero hindi ko naman tinanggap. At ngayong katapusan na, wala nang saysay. Ang mga lumang patakaran. Minyaw, ganyan pa rin talaga. Ang ugali mo. Ero. Gusto kong sakupin ang tulad mong matapang. Anong katapusan? Kahit dumating ang katapusan, ako si Wang Yinjiang. Panganay pa rin ng Wang family at nakatataas pa rin sa lahat. Umalis ka. Miyembro na ng barko ko si Minyaw. Lumayo ka sa kanya. Hindi ka welcome sa barko ko. Umalis ka sa loob ng 3 minuto o magiging marahas ako. Huwag kang ganyan. Sa malawak na dagat na ito. Swerte na nakita tayo. Sa totoo lang, nasa dagat kami ng ilang tropa ko nang dumating ang tsunami. Nasa motorboat kami at nakaligtas. Maghapon kaming nagpalutang-lutang. At nakaharang din ng ilang barko. Pero hindi naman pwedeng tumira sa mga sirang barkong iyon. Nga, nahihilo na ako sa alog. Mas matatag ang barkong ito. Balak ko sana, maghanap na lang ng kahit anong barko para matulog. Pero nagulat ako nang malaman kong Gumagana pa rin ang tracker na inilagay ko sa phone ni Minyaw. Gumagalaw pa ang signal. Nagtaka ako, kaya sinundan ko. Hanggang sa narito. Wang Yinjiang. Naglagay ka pala ng tracker sa cellphone ko. Siyempre, Magiging asawa kita, kaya dapat alam ko palagi kung nasaan ka. buti na lang may tracker. Kaya nakita ko ang yate na ito. Ang galing mo talaga, nakahanap ka ng mayaman. Sa dating pagkakaibigan, bigyan mo naman kami ng kwarto. Pwede ba? Impossible, Wang Yinjiang. Umuwi ka kung saan ka nang galing. Kadiri, naglalagay ng tracker sa iba. Grabe ka talaga, mas malala pa sa manyak. Ay, marami palang kakilala dito sa barko. Si Boss Yi pala ito. Bakit, ang dating mataas na presidente? Ng Sunmoon Group, ngayon ganyan na lang ang lagay mo? Kahit ganoon ako, mas mabuti pa rin ako kaysa sa tulad mo, na nang abuso sa sitwasyon ng iba. Ano ba ang ibig mong sabihin, Par? Sinabi ko na umalis kayo. Bilang ko ng 3 kung hindi patay kayo. Maayos akong nakikipag-usap sa inyo. Ganyan ba ang trato ninyo? Mga par, minamaliit tayo. Ipakita natin ang mga baril. Ano? May baril din sila. Huwag kayong kikilos, kung hindi, lahat tayo mamamatay.
Akala ba ninyo, sa dami lang kami umasenso? Sa pagnanakaw, 4 ang baril ninyo, 7 ang sa amin. Subukan natin kung sinong mas mabilis. Buwisit, ang mga rich kids na ito may ganitong armas pala. Kung mapapaputok kami, kahit sigurado akong mapapatay ko si Wang Yinjiang, masasaktan si Xiu at ang iba pa. At saka, kung masira ang Yete, tayo rin ang talo. Hindi sulit mamatay para sa mga basurang tulad nila. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Character, lanyaran, lahat ng katanggihan, level. Ganda, S. Katawan, S. Kakayahan, S. Kabuwang marka, level survivor. Paalala, napakabihirang level target ang natuklasan. Kung maakit ang target na ito, magiging epic ang pagunlad ng barko at maunlock ang unlimited na pagkain at tubig. Siya yata ang tinutukoy ng system na high-level survivor. S-level pala siya. Mas mataas pa kay Mingyao at Yananjia. Kapag naakit ko siya, ma-unlock pa ang unlimited na pagkain at tubig. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalaya si Wang Yinjiang at maiwan siya. Par, lahat naman tayo gusto lang mabuhay. Malaki naman ang barko mo, hindi kailangang magpatayan. Tigilan na natin ito. Tama ka, pero hindi pwedeng magkasundo ang dalawang leon. Siguro hindi rin ako papayagan ni Young Master Wang na maging kapitan. Mas mabuting maglaro tayo ng isang laro. Ang mananalo, mananatili. Ang matatalo, aalis. Sige. Gusto ko ng mga laro. Anong gusto mong laruin? Dice, poker. Anong balak mo? Huwag kang matakot. Naghahanda lang ako para sa laro. Ang laro natin ngayon ay tinatawag na Russian Roulette. Tol, biro lang yan. Gusto lang naming tumuloy sa barko mo. Kailangan bang maglaro ng buhay? Hindi ako nagbibiro. Hindi mo ba sinabi kanina na mahilig ka sa laro? Bakit biglang duwag? Young Master Wang ng Wang family sa CDA. Baka duwag ka lang pala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailan ako naging duwag? Sa tingin ko, hindi naman kailangan. Pwede naman tayong magkasundo. Hoy, Young Master Wang, nakakahiya ka naman. Bakit ka natatakot sa kanya? Nga, sa bar, ang yabang-yabang mo. Ang laki ng mga sinasabi mo. Pero pag may nakaharap kang matapang, wala ka na. Young Master Wang, sumunod kami sa'yo dahil matapang ka. Kung duwag ka, paano ka namin rerespetuhin? Huwag kang mag-alala. Nagkapanggap lang yan. Gusto lang niyang takutin ka. Kapag naglaro na, siya ang matatakot. Putang ina, sinong nagsabing natatakot ako? Laro tayo. Baril mo yan, patakaran mo rin. Kung maglalaro, ikaw ang una. CJ. Ako ang nagmungkahi, ako ang mauuna. Tama lang. Brother Chuan, huwag kang padalos-dalos. Totong baril yan. Paano kung matalo ka? Baka pwede namang. Huwag na silang paalisin. Hayaan na lang sila sa likod ng barko. Huwag na lang natin silang pansinin. Boss Zhao, huwag kang magsapalaran para sa ganyang tao. Zhao Chuan. Si Wang Yinjiang ay isang walang hiya. Hindi sulit ang makipagsapalaran sa kanya. Mas mabuti na lang. Bigyan natin sila ng konting supplies at paalisin na. Maniwala ka sa akin. Ang mga tulad ni Wang Yinjiang. Sakim at mapaghiganti. Kung hindi natin siya paalisin o patayin, parang bomba na lang siya sa barko. Kapag tulog na tayo, gagawa niya tayo ng masama. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko ipapanganib ang buhay ko. Sage, hindi ka gagawa ng walang katiyakan. Naniniwala ako sa'yo. Sige, usapan na. Tayo ang magpapaputok ng isa-isa, ako ang mauuna. Huwag kang mag-atubiling tumanggap ng hamon. Walang problema. Sino ang takot sa kung sino? Sistema. Ayusin mo ang baril ng revolver, ilagay ang bala sa huling putok. Ang baril na ito ay binuo ng sistema, ang posisyon ng bala. Ako ang magdedesisyon kung paano ito itatakda. Wang Yinjiang, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Bakit? Takot ka na ba? Kung takot ka, magmadali kang sumuko. Ibigay mo na ang bangka. Takot? Wala sa aking diksyonaryo ang salitang yon. Panoorin mo, Ginoong Wang. Swerteng-swerte ako, walang laman ang unang putok. Ikaw naman, Ginoong Wang, huwag mo akong bigin. Nasaan na ang yabang mo kanina? Huwag kang manginig. Ang unang putok, ang pinakamataas ang posibilidad na ligtas. Ano ang ipinagmamalaki mo?
Kung takot kang mamatay, umalis ka na ngayon kasama ang mga tauhan mo, may oras pa. Ginoong Wang, huwag kang duwag. Ginoong Wang, bilisan mo, maraming tao ang nanonood. Huwag mong hayaang pagtawanan ka ng mga alalay mo. Tumahimik ka, ako. Unang beses ko lang gamitin ang ganitong baril. Tinitignan ko lang kung paano gamitin. Wang Yinjiang, Daddy, hindi ba't laging ipinagmamalaki mo ang iyong tapang? Bakit ngayon para kang pagong? Kung hindi ka lalaki, umalis ka na, huwag kang magpahiya dito. Minyaw, masamang babae ka. Maya-maya, maganda ang sasalubong sa'yo. Sa tingin ko, takot ka lang. Tumahimik ka. Sinong nagsabing takot ako? Walang tunong. Walang tunog, swerte din ako. Ayaw akong patayin ng Diyos. Ako si Wang Yinjiang. Isinilang na may malaking kayamanan at karangalan. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Matigas na ang buhay mo, pero hindi ko alam kung magiging. Ganun pa rin ang swerte mo sa susunod. Sa Haochuan, ikaw naman. Bilisan mo, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ginoong Wang, hindi mo ba naisip na ang pagbaril ng isa-isa ay napakabagal? Walang excitement. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong sirain ang tuntunin, isang putok bawat isa. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung nagmamadali ka, dagdagan natin ng pusta. Para bumilis ang takbo. Russian roulette, walang tuntunin na. Bawat isa ay isang putok lang bawat beses. Gusto mong higit sa isang putok. Nababaliw ka na ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Nagkakamali ka, ano ang kinakatakot mo? Hindi ako takot. Kung gusto mong mamatay, sige lang. Huwag mo akong patapuan ng dugo. Kung walang tutol si Young Master Wang, magsisimula na ako. Panoorin mo kung ano ang tunay na pagsusugal ng buhay. Baliw ka talaga. 2 bises kang bumaril. Gusto mo talagang mamatay? 6 na bala, 4 na ang naubos. 2 na lang ang natitira. Isang may bala, isang wala. Ibig sabihin, kung hindi ako mamatay sa susunod na putok, ang huling isa ay tiyak na may bala. Sa oras na yon, ikaw ang dapat mamatay. Barilin mo pa? Isa kalahati ang sansa mong mamatay. Hindi ka ba talaga natatakot na maputukan ang ulo mo? Huwag kang makialam. Sa tulad mong basura, sapat na ang isa kalahati na tsansa. Sabi ko na nga ba, swerte ako palagi. Brother Chuan, huwag. Pakiusap, huwag mo nang ituloy. Tumigil na tayo. Hayaan na lang natin sumakay sila. Sa pinakamasama, hatiin na lang natin ang sobrang supplies. Huwag kang magkaroon ng problema. Zhao Chuan, huwag kang magpakabaliw. Hindi sulit isugal ang buhay mo para sa mga basurang ito. Paano na kami kung mamatay ka? Manager Zhao, kumalma ka. Kayo ang kapitan, huwag kayong padalos-dalos. Tumahimik kayong lahat. Ito ay laban ng mga lalaki. Simula na ito, wala nang atrasan. Umatras kayong lahat. Interesting. May ganito palang lalaki sa mundo. Impossible. Imposibleng impossible. Nagpapanggap ka lang. Isa kalahati ang sansa. Hindi mo kayang sumugal. Kung bumaril ka, siguradong mamamatay ka. Sigurado. Ganoon ba? Kung gayon, dilatan mo ang mga mata mong aso. Young Master Wang, ikaw na ang mamamatay. Young Master Wang, isang bala na lang ang natitira sa baril. 100% ito tutunog. Kung disente kang tao, ikaw na ang gumawa. Pero iminumungkahi kong sa gilid ng barko ka bumaril. Kung tumalsik ang utak at dugo sa kubyerta, kailangan pa naming linisin. Nakakadiri. Siyempre, kung hindi mo kaya, maaari akong magpakita ng humanitarian spirit. Ako na ang bumaril para sa'yo. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Ako ang panganay na Wang. May pera akong di naubos, babae akong di naubusan. Paano ako mamamatay sa ganitong? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Dalhin mo ang mga tao mo. Sakay ang sira-sira mong bangka at lumayo ka ng lumayo. Ang tapang mo. Sej, alis ako. Talo ako ngayon. Wang Yinjiang, ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Si Zhao Chuan na, handang magsugal ng buhay. 2 ang binaril, hindi man lang kumindat. Ikaw, kung kalahati lang ng kapang niya ang meron ka, matagal nang atin ang barkong ito. Tama siya, Wang Xiao. Sayang, tinawag pa naming kuya. Bakit ka naging duwag? Kung alam lang namin ganito kang takot. Dapat kanina pa namin kinuha. Sumpa, talagang malas naming sumunod sa'yo. Duwag? Ano? Sinong nagsabing duwag ako? Ako si Wang Yinjiang. Ako ang leader ninyo. Leader. Karagdagan mo pa. Basura ka lang. Wala kang kwenta kung wala ang tatay mo. Tumahimik kayong lahat. Wang Xiao, pumatay ka? Ano? Gusto mong sumunod sa kanya? Wang Yinjiang, nababaliw ka na ba? Hindi mo kayang harapin si Zhao Chuan. Sa sarili mong tao ka nagalit. Kaibigan? Sinong kaibigan ang ganyan magsalita? Mga walang utang na loob. Ako ang nagpapakain sa inyo.
Tapos sa oras ng pangangailangan, tawa-tawa lang kayo. Pinapakain ko kayo, akin ang buhay ninyo. Kailangan ko pa bang magpaliwanag para patayin kayo? Wala kang katuturan. Baliw ka. Tumahimik. Isa pang salita, patayin kita. Babala ko sa inyo, ako ang leader ninyo. Sinong lalapastangan sa akin? Ihahagis ko sa dagat para pakainin sa pating. Narinig ninyo? Wang Xiao, huwag po kayong magalit. Nagsasabi lang po kami ng kung ano-ano. Wala pong halong paghamak sa inyo. Tama. Ayo po ang aming leader mapakailanman. Susundin po namin lahat ng sasabihin ninyo. Wang Xiao, huwag po. Hindi na po namin ulitin. Kuya Chuan, pumatay siya. Pati sarili ng tao pinatay. Nawalan na siya ng pag-iisip. Mga basura, nagpatayan. Karapat dapat lang. Sakto na. Wang Yinjiang wala nang kumampi sa kanya. Pero sobra na ang galit niya. Umpisado na ang plano. Kailangan ng diskarte. Ano ang mapapala mo? Akin pa rin ang barko. Umalis na kayo kasama ng mga tao mo. Kung hindi, babarilin ko ang tangke ng gasolina nitong barko. Mamamatay tayong lahat. Sige, Wang Xiao, huwag po. Sa inyo po ang barko. Aalis na kami. Nababaliw ka ba, Zhao Chuan? Barko natin ito. Bakit ibibigay sa mamamatay tao? Tumahimik ka. Kung magdaldal ka pa, unahan na kita. Bumaril ka. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko papayagan ang gusto mo. Akala mo ba hindi ako papatay ng babae? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi kayo alis, lahat kayo mamamatay dito. MS Meng, huwag kang magsalita. Sundin mo si Boss Zhao. Pero ang barkong ito, hirap na hirap tayo mag-upgrade nito. Maraming kubik at supli sa loob. Kung haharapin natin sila ngayon, dadagdagan lang natin ang mga walang kwentang nasasawi. Yaw yaw. Maniwala ka kay Kuya Chuan. Hindi niya tayo pinapahamak. Bilisan nyo. Huwag kayong magpatumpik-tumpik. Pumili muna kayo ng isang water bike at sumakay. Yan dalan, itong baliw na pwedeng pumatay ng sariling kasama. Sigurado ka masusunod ka pa rin sa kanya. May iba pa ba akong pagpipilian? Paano ako mabubuhay kung iwan ko ang barkong ito? Kahit manatili ka sa barkong ito, mauuna o mahuli. Magiging katulad ka ng taong iyon, papatayin lang niya ng basta-basta. Nawala man ang barko ko, maganda naman ang mga water bike na ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Ito na siguro ang huling pagkakataon mo para mabuhay. Ako, gusto mo akong isama. Hoy, Giliw, subukan mong umalis. Kung sasakay ka sa bangka niya ngayon, Babarilin na kita ngayon din. Wang Yinjiang, kaya mong patayin ang sarili mong kapatid. Kung susunod ako sa iyo, mauna o mahuli, mamamatay din ako. System, i-activate agad ang autopilot ng 8. Full speed ahead. Mamatay ka sana. Hawakan mo ng mahigpit ako. Sage, Shayu, Menyaw, Sekretarye, sumunod kayo sa akin. Bilisan. Sage. Buti na lang mabilis kayong tumakbo. Habang hindi pa nakaka-recover si Wang Yinjiang, nag-full speed kami sa waterbike para makaalis. Hanggang sa tuluyan na namin naiwan sila at hindi na namin makita ang ilaw ng 8. Saka lang kami huminto. Nakakainis talaga. Zhao Chuan, paano mo talaga naibigay ang yacht ng ganun-ganun lang? Hirap na hirap tayong mag-upgrade noon. 3-deck luxury yacht pa, at ang daming supplies sa loob. Binigay lang ng ganun-ganun sa gago at mamamatay taong iyon. Hindi ko matanggap ito. Bro Chuan, kahit nakalabas na tayo. Pero yung pagkain, tubig sa ete. Pati yung mga high-end na armas, wala na. At itong motorboat, di rin magtatagal. Ano na ang kakainin at iinumin natin? Naniniwala ako kay Boss Zhao. Hindi siya yung tipo ng taong magpapatalo ng tahimik. Kung kusang loob niyang isinuko ang yate, siguradong may plano siya. Di ba? Boss Zhao, Huwag kang mag-alala, Menyaw. madali bang nakukuha ang mga gamit ko? Ano ibig mong sabihin? Nasa ilalim na ng kaan nila ang yate. Ito ang tawag sa strategy na Golden Cicada sheds its shell. Akala ni Wang Yinjiang na kapag nakuha niya ang barko ko, safe na siya. Pero ang system nakakabit sa akin. Kapag nagpalit ako ng barko, lahat ng supplies at anyo lilipat kasama ko. Ang galing. Bro Chuan, genius ka talaga. Alam kong hindi maglalaro ng walang plano si Boss Zhao. Kung may ganitong plano ka pala, bakit ngayon mo lang sinabi? Kinabahan ako. Ang lalaking ito, hindi lang matapang at matalino. May ganitong kapangyarihan pa. Siguradong siya ang hari sa post-apocalyptic world na ito. Kapag ako, nagpakita ng konting charm, madali ko siyang makuha. Pagdating ng panahon, lahat dito sa barko, akin na. Huwag mo akong subukan. Ala,
Kasama ni Wang Injiang isang basura. Nagnakaw kayo ng maraming barko. Hindi kita mapapatawad ng basta-basta. Mula ngayon, parusahan kitang maglinis ng yacht ng 1 linggo. At huwag mong isipin na makakakuha ka ng posisyon dito sa pamamagitan ng ganda. Tumingin ka ng mabuti ang mga babae dito sa barko ko. Sino ang mas pangit sa'yo? Sige na po. Huwag kang magalit, Bro Chuan, lilinisin ko na lang. Nagpapakabait ka pa. Hindi ako naniniwala diyan. Balang araw, papasukin kita. Sa aking mga paa. Ang ganda at katawan talagang S-class na babae. Muntik na akong matukso. Pero, sa taong sanay gumamit ng paraan para makamit ang gusto, kailangan ng distansya at rules. Napansin, matagumpay na naakit ng host ang class survivor. Lanieren, naabot ang epic level na pag-unlad ng barko. Kasalukuyang barko, luxury cruise ship, tibay, A comfortable, S. Depensa, A bilis, A. Sa wakas, naka-upgrade na. Grabe, talagang naging. Ganito kalaking cruise ship. Parang lungsod sa dagat. Tapos na ang epic ship evolution. Kasalukuyang sasakyan, Yan luxury cruise ship, kabuwang tonelada 17,000. Mats na pasahero, 500, may 230 set. Ang luxury rooms, bawat isa may sariling view balcony. At automatic bathroom system. Unlock na ang interior space. Outdoor heated pool, IMAX Sea Cinema. Okay, sa cruise ship na to, kahit apocalypse survival. O mag-travel around the world, sapat na. Siyo minyaw, pagod na kayo magdamag. Pumili kayo ng gusto nyong kwarto para magpahinga. Yay! Gusto ko yung may malaking floor-to-ceiling window. Tara, gusto ko sa highest floor. Sek, samahan mo ako sa captain's room. Tingnan natin yung bagong control panel. Tandaan mo sinabi ko, linisin mo ng maayos. Kung may alikabok sa deck, wala kang pagkain. Ang laki ng barko. Ako lang maglilinis. Kailan pa tumatatapos? Nasaan ka, Mako? Bakit naging ganitong sira-sirang bangka? Gising, tanong ko, nasaan barko ko? Nasaan iba? Nagtulungan ba kayong maglayag? At iniwan ako dito? Wang Xiao, hindi ko alam. Talagang hindi, pagising ko nandito na ako. Hindi ko alam na saan barko, yung iba. Baka nalunod ng gabing-gabi. Zhao Xuan, yang gago ka. Ikaw talaga, ibalik mo yacht ko. Kahit mamatay ako, hindi kita pababayaan. Mabuti nga. Ginoo, mukhang magkaaway tayo. Sino ka? Ako si Bayan. Dati kong boss si Zhao Xuan. Yung gago, hindi lang ninakaw supplies, kundi tinulak pa ako sa dagat para sa pating. Buti na lang buhay pa ako. Nakapit ako sa pinto hanggang ngayon. Walang awayan, walang pakundangan. Ginoo, kung isasakay mo ako, magiging aso mo ako. Sage, ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Mababayaran din ni Zhao Xuan yan. Na-upgrade na ang radar system. Lumawak sa 1,000 kilometro radius, naka-on na ang advanced filter mode. Maaring automatikong subaybayan ang paglahat ng rating. Ang mga dekalidad na survivor na may level pataas, automatikong sistema ng pagnavigate. Maaring magplano ng pinakamainam na ruta ng pagsagip anumang oras. Sa radar na ito, mabilis kong makikita. Ang lahat ng nakulong na dekalidad na survivor, sa wakas ay maaari ng simulan. Ang panahon ng paglalayag, malayang iligtas ang mga magagandang babae. At iligtas ang mga survivor ng katapusan ng mundo, basta patuloy na magligtas ng tao. Ang aking cruise ship ay maaaring magpatuloy na mag-upgrade. Baka balang araw maging isang tunay na kuta ng bakal sa tubig. Brother Chuan, bakit ang init-init dito sa cabin? Nangangamoy na ang katawan ko, hindi ba pwede? Tulungan mo ako. Kalmado, Zhao Xuan, kalmado ka. Ang babaeng ito ay isang mapanganib na dilag na sumisira ng tao ng walang labi. Kung susundin ko ang gusto niya ngayon, mahirap nang sabihin kung sino ang masusunod sa cruise ship sa hinaharap. Kailangan kong panatilihin ang sarili, Laniren. Pinapunta kita para maglinis ng deck, bakit ka nandito? Natapos mo na ba ang malaking deck na yon? Masyadong malaki ang deck. Hindi ko kaya maglinis. Buwisit. Ang galing talaga ng sirena na ito, halos hindi ko na kaya. Shiyu Mengyao, dito na tayo. Sa cockpit ng cruise ship. Laniren, anong ginagawa mo? Walang hiya.
Lumayo ka agad kay Boss Zhao. Aba, ikaw na babaeng manloloko. Kailangan mo talagang disiplinahin. Huwag kayong magalit, mga ate. Nakita ko lang kasi na pagod si Brother Chuan. Kausap ko lang siya tungkol sa paglilinis. Huwag kang magpanggap dito. Alam namin. Kung ano ang balak mo. Itigil mo ang iyong pandaraya. Huwag mong balakin si Brother Chuan. Brother Chuan, okay ka lang ba? May ginawa ba sa iyo ang babaeng ito? Okay lang ako. Lani Ren, ito ang barko ni Boss Zhao. Pwede bang itigil mo ang iyong kahiyahiyang pagugali? Anong hiya? Katapusan na ng mundo ngayon. Lubog na sa tubig ang labas. Wala na ang dating kaayusan ng lipunan. Huwag mo akong pilitin sa iyong dating pamantayan ng moralidad. Si Brother Chuan ay matapang at matalino, malakas ang kakayahan. Siya ang tanging pag-asa sa katapusan ng mundong ito. Normal lang na magustuhan siya ng babae, at saka. Hindi ako nag-aatubiling maging pangalawa, basta't gusto ni Brother Chuan. Kaya kong gawin ang lahat. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tama na, tigilan niyo ang pag-aaway, isantabi muna ang pag-ibig. Hindi ito panahon para magselosan, tinawag ko kayo dito. May mas mahalagang bagay na dapat ipahayag. Simula ngayon, opisyal nang itinatag ang Savior. Ako si Zhao Chuan, ang kapitan ng barkong ito. Wenxiu, ikaw ay maingat at maalalahanin. Mula ngayon, ikaw ang unang opisyal, tutulong sa akin. Sa mga malaki ang araw-araw. Opo, Kapitan. Minyaw, ikaw ay mabilis at mabilis kumilos. Ikaw ang magiging pangalawang opisyal, mamamahala sa paglalayag. Gagawin ko ang aking tungkulin. Sekretarye, mayroon kang malawak na karanasan sa pamamahala. Mula ngayon, ikaw ang pangatlong opisyal. Mamamahala sa koordinasyon ng mga kagamitan at pagtatalaga ng tauhan. Naiintindihan ko, Boss Zhao. Tungkol naman kay Lani Ren, ikaw ang magiging pinuno ng pangkat ng kalinisan ng aming Savior. Buong responsibilidad sa paglilinis sa barko. Ano, bakit ako pa rin ang maglilinis? Narinig mo ba, pinunulan? Halika na't kumuha ng walis. Serves you right. System, ILOC ang pinakamalapit sa atin. Mga survivor na antasa o mas mataas, iplan ang pinakamainam na ruta. Target na nakalock, ruta na naplan. Naka-activate na ang sistema ng automatikong pagmamaneho. Savior, full speed ahead. Kapitan. Nakatingin ka na sa radar ng mahigit kalahating oras. Uminom muna ng tubig. Huwag kang mapagod, umaasa pa rin ang buong barko sa iyong pamumuno. Ganun pa rin, napakalamig pa rin sa akin. Mukhang ang paraan ng paglapit ko dati ay nagpapalala lang sa kanyang pag-ayaw. Brother Chuan, bakit ang init-init sa loob ng kabina? Pinagpapawisan na ako, pwede mo ba? Tulungan ako. Lani Ren, pinapaligpit ko ang kubyerta. Anong ginagawa mo dito? Natapos mo na ba ang malaking kubyerta? Kailangan kong baguhin ang diskarte, maging masunurin at magaling. Kailangan niyang makita na ako ay kapaki-pakinabang. Kapitan, ano ang iniisip mo? Iniisip mo ba ang susunod na ruta ng paghahanap at pagsagip? Wala ka bang sariling gagawin? Nalinis mo na ba ang kubyerta? Nalinis na po yun, Kapitan. Gusto ko lang po kayong tulungan. Huwag naman tayong maging masyadong malamig sa akin. Tulungan ako. Marunong ka bang magmaneho ng barko? Ay naku, Isang babae lang naman ako. saan ako matututo magmaneho ng barko? Pero kaya ko naman ang ibang bagay, tulad ng ginagawa ni na Wenxiu. Ang pag-aayos ng mga ulat, pagrerehistro ng datos, pagtatala ng inventaryo. Sanay na sanay din ako doon. Ang trabaho mo ay maglinis, gawin mo lang ang tungkulin mo. Hindi mo kailangan manghimasok sa iba. Ay, Kapitan, nakita ko lang kasing pagod ka. Gusto kitang tulungan. Noon, ako ay espesyalista bilang sekretarya. Kapitan, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Dati ganoon ang ugali, ngayon nagbago ang estado. Agad nagpalit ng paraan. Ang bilis ng pagbabago ng pag-isip. Ang determinasyon, sayang. Masama ang intensyon. Kung ilalagay sa mahalagang posisyon, hindi mo alam kung gaano karaming problema ang lalabas. Hes, Hindi na, linisin mo lang ng maayos ang kalinisan. Kung wala kang magawa, mag-move ka ulit ng 2 beses sa kubyerta. Hindi ka pa nagwalis. sige, basta makatulong ako sa Kapitan, gagawin ko ang lahat. Lalaking aso, ginagawa ko na ang lahat para magustuhan mo. Wala ka pa ring pinapakitang respeto. Mas matigas ang ulo mo, mas masunurin kapag katapos kong makuha ka.
Si Zhao Chuan nagago. Sinara ang pinto ng cockpit. Kung gusto ko siyang makausap ng mag-isa, dito na lang ako maghihintay. Yaw, tingnan mo sila Niren. 3 beses na siyang naglalakad-lakad dito. Ang koridor ng cruise ship na ito. Ganoon ba karumi? Ang tanga-tanga mo naman. Hindi ba halatang halata na ito? Sila niyan ay naghihintay lang dumating ang kapitan. Sa tingin ko, gusto niyang gamitin ang mukha niya. Para makipagagawa ng posisyon sa kapitan. Gusto niyang umangat. Pero palaging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Kuya Chuan. Epektibo ba ang ginagawa niya? Subukan niya pa rin kahit epektibo o hindi. Sino sa barko ang hindi alam? Kapag kasama ang kapitan, may seguridad, may supply, may magandang kwarto. Dati, kasama niya ang taong tulad ni Wang Yinjiang. Ngayon, Siya gusto niyang hinawakan. ang malaking puno na kapitan. Xiu Mengyao. Magtrabaho kayo, may kailangan ba kayong tulong? Hindi ba ikaw ang may responsibilidad sa kalinisan sa barko? Hindi ka maglilinis. Hindi bagay na naglalakad-lakad ka lang dito. Natapos ko na ang paglilinis sa area na responsibilidad ko. Wala namang magawa, mabuti na ang tumulong. Magpanggap ka pa. Magpanggap ka pa. Kung gusto mo talagang tumulong. Hindi ka masas. Gumawa ng mabibigat na trabaho. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sino ba ang hinihintay mo sa pag-ikot-ikot mo dito? Yaw, may gagawin pa tayo. Umalis na tayo. Dalawang nakakasagabal, pag ako na ang nasa kapangyarihan. Una, ipaalam ko sa inyo ang mga patakaran. Kapitan, lalabas ka ba para maglakad-lakad? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Buisit, sinadya ko pang hintayi siyang lumabas, tanggi na naman sa akin. Okay lang, marami akong pasensya. Kung hindi ngayon, sa susunod. Kung hindi pa rin, sa susunod pa. Basta patuloy akong magpapakabait at laging nandito. Masasanay din siya sa presensya ko. Nakakaasar. Kailangan pang maglinis ng hating gabi. Saan ba ako nagkulang kumpara kay Wenxiu? At kay Mengyao? Sa itsura, sa pangangatawan, sa pagsasalita, saan ako pumalya? Nagpapakabait, nagkapapansin, lumalapit ng kusa. Pero hindi man lang ako tingnan ni Zhao Chuan. Kung ganito pa rin, baka habang buhay na lang akong magwawalis ng kubyerta. Habang buhay na lang akong iurakan nila. Si Zhao Chuan pa. Ang tigas ng ulo. Hindi gumagana ang kahit anong paraan. Ano ba ang dapat kong gawin? Nandito pala mag-isa si Zhao Chuan. Nasaan sina Wenxiu at Mengyao? Bihira lang itong pagkakataon na mag-isa si Zhao Chuan. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ko na malayan ang maliit kong balsa. Ay naging ganito kagandang cruise ship. Naalala ko pa. Noong nasa kumpanya pa tayo. Ganoon pa rin ang lahat. Noong nakaraang buhay, bilang gwardiya ng Sun Moon Group, ginawa ko ang tungkulin ko. Iniligtas ko si Bayan at ang mga kasamahan niya. Nagtago sa mataas na palapag at gumawa ng simpleng balsa gamit ang mesa. Para iligtas silang lahat. Pero, tumataas pa rin ang tubig, kailangan na nating umalis sa gusali. Masikip ang balsa at kulang ang mga supply. Zhao Chuan, isa kang hamak na gwardiya lang. Wala kang kwentang buhay. Huwag mo nang sayangin ang aming pagkain. Ano? Ako ang gumawa ng balsa, ako ang nagligtas sa inyo. Ngayon itataboy niyo ako. Itulak niyo siya. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Mga tinatawag na urban elite pero mga trader pala. Tinulak nila ako sa dagat at hinayaan akong lamunin ng pating. Nang ma-reincarnate ako, ipinangako ko sa sarili. Hindi na ako muling magtitiwala sa kahit sino. Hindi na ako muling magliligtas ng walang kondisyon. Pero hindi ko na malayan may mga taong kasama ko na pala ngayon. Xiu, hindi ka pa ba natutulog?
Kung wala kang magawa sa hating gabi, magwalis ka na lang ulit ng kubyerta. Bakit ka umiyak? Kapitan. Alam kong palagi mo akong pinag-ingatan. Sa tingin mo, dahil naging kasama ko ni Wang Yinjiang, masamang tao ako, hindi karapat dapat pagkatiwalaan. Dati, napakayaman ng pamilya ko. Kapitan, tingnan mo, ang kinis at puti ng balat ko. Parang prinsesa kung pinalaki ako ng mga magulang ko. Ginastusan talaga nila ako ng malaki. Pero nang maghirap kami, lahat ng kamag-anak at kaibigan, lumayo. Yung mga dati nakapaligid sa akin, sila pa ang nang-api. Ginamit nila ako. Nang dumating ang katapusan, si Wang Yinjiang ang nagligtas sa akin. Pero laruan lang din ang tingin niya sa akin. Walang saysay ang sinasabi mo sa akin. Kapitan, gusto ko lang sabihin, noong kasama ko siya. Natatakot ako palagi. Baka magalik siya bigla. At itapon ako sa dagat para pakainin sa mga isda. Hanggang sa iligtas mo ako, hindi pa ako nakakita. Ang taong kasing tapang mo. At kasing responsible. Gusto ko lang dito sa barkong ito, mabuhay ng matiwasay. Gusto kong maramdaman kahit minsan ang respeto, hindi yung laging minamaliit. Ayoko nang magamit ulit. Kapitan, alam kong mali ang mga nagawa ko dati. Ayaw mo sa akin. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang. Gusto ko lang manatili at magtrabaho ng maayos. Kahit maglinis lang palagi ng kubeta, payag ako. Lahat gusto lang mabuhay ng maayos, hindi maapi. Okay, nakuha na ang awa niya. Talaga? Pwede bang pagkatiwalaan mo ako kahit minsan? Pwede, pero huwag kang maglalaro. Unang hakbang, tagumpay. Hibayan mo pa. Ngayon, tingnan natin kung epektibo. Ang pagbubukas loob ko kagabi. Hindi ako naniniwalang hindi siya maawa. Lanieren, Kapitan, tinawag ninyo ako. hindi mo na kailangang maglinis ng kubyerta. Ako. Ano po, Kapitan? Hindi na ako maglilinis ng kubyerta. May mali po ba akong ginawa? Pwede kong baguhin. Huwag ninyo po akong paalisin sa barko. Pakiusap. Kailangan ng tulong sa side ni Nadia. Para magrehistro ng mga supplies, maglista. Tumulong ka sa kanya. Magtrabaho ka ng maayos, huwag kang maglalaro. Salamat, Kapitan. Salamat sa pagkakataon. Sisiguraduhin kong magaling ang trabaho ko. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Tagumpay. Hindi na ako maglilinis ng kubyerta. Nakaahon na ako sa ilalim. Pumasok na sa management, pagrehistro ng supplies. Iyon ang isa sa pinakasentral na kapangyarihan sa barko. Zhao Chuan, malambot pa rin ang puso. Akala mo binigyan mo ako ng pagkakataon. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagbigay ng kusilyo sa akin. At huwag mong isipin na makakakyat ka dito sa pamamagitan ng ganda. Dilat ang mga mata mo, tingnan mo ang mga magaganda sa barkong ito. Sino ang mas pangit sa'yo? Alam na nila. Kapag kontrolado ko na ang supplies, naakit ko na ang mga tao, ang barkong ito. Sa akin din ito balang araw. Unang hakbang, alisin ang trabaho sa paglilinis. Pangalawang hakbang, akitin si Yananjia. Pangatlong hakbang, palitan ng lahat, maging pinakapinagkakatiwala ang tao ng kapitan. Pang-apat na hakbang, maging tunay na boss sa barko. Mula ngayon, ang kapalaran ko, si Lanieren. Ganap na nagbago. Iren, bakit kaunti lang kinain mo? Kapitan, 5 lang tayo ngayon sa barko. Pero tiyak na magsasama pa tayo ng ibang survivors. Kahit gaano karami ang supplies, maubos din. Kung kakaunti lang kinain ko, mas maraming maiwan para sa iba. Huwag kang mag-alala, Kapitan, sapat na ito sa akin. Hindi talaga ako gutom. Sistema, kumuha ng isang lata ng prutas, lumabas tayo. Hindi lang para maghanap ng survivors, kundi pati na rin ng supplies. Ilan lang tayo sa barko, hindi mo kailangang magpakasakit. Hawakan mo itong lata ng prutas. Mula kayo sa pag-isip ng supplies. Nakapagod ang pagtakbo mo sa harap at likod. Salamat, Kapitan, ang bait mo sa akin. Kapitan, bakit ganoon? Anong bakit ganoon? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya dati? At saka, abala din naman kami araw-araw, bakit ikaw mismo?
Nagbigay sa kanya ng lata, samantalang kami wala. Kapitan, iniisip mo ba kami? Yaw, wag mong sabihin yan. Sasabihin ko, hindi naman talaga patas. Hindi ba pantay-pantay ang lahat sa barko? Bakit may espesyal na trato ngayon? Palaging patas si Zhao Chuan. Ang pagbibigay ng espesyal na pabor ngayon ay kakaiba. Kakarating lang nila ni Ren. Isang araw lang, nakakuha na siya ng espesyal na atensyon. Hindi simpleng paan. May problema talaga dito. Pamamahagi ayon sa trabaho, mas maraming makukuha. Dapat siyang gantimpalaan dahil kusa siyang tumulong sa dagdag na trabaho. Kung kayo rin ay makakagawa ng dagdag na trabaho, makakakuha ng dagdag na responsibilidad. Hindi ko pababayaan ang sinuman. Sige, kung kakain, kumain ng maayos, huwag ipakita ang nararamdaman. Laniren, sumama ka sa akin. Opo, Kapitan. Kakaiba talaga si Brother Chuan ngayon. Ito ay para sa'yo. Kapitan, ano ito? Ang iyong bagong kwarto. Halika, ipapakita ko sa'yo. Dati sa bodega ka natutulog, ngayon marami ng silid. Maliwanag ang kwartong ito, dito ka natitira. Salamat, Kapitan. Napakabait ninyo. Maliit na bagay lang. Zhao Chuan, konting kilos ko lang. Kontrolado ka na. Wen Xiu, Meng Yao. Kahit gaano pa kayo magdusa, walang silbi. Ako ang pinakamahalaga sa Kapitan ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari sa Kapitan? Dapat alam niya, hindi mabuting tao sila ni Ren. Hindi ko alam, parang lalong nagtitiwala si Brother Chuan sa kanya. Xiu, huwag kang mag-alala. Maawain lang ang Kapitan pansamantala. Yung lanyaran na yun, halatang hindi mapagkakatiwalaan, malalantad din yan. Hoy, huminto ka. Laniren, itong registration form na ito. Kay sekretarya dapat ibigay, kailangan kong ihatid. Sabihin ko, ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala sa mga supplies. Huwag mo nang pakialaman si Yananjia. Pero, ito ang ipinagagawa sa akin ni sekretarye. Hindi maganda kung diretso ko sa iyo ibibigay. Wen Xiu, intindihin mo ang sitwasyon. Ako ang pinagkakatiwalaan ng Kapitan ngayon. Sa barkong ito, mas sinusunod ang sinasabi ko. Di mo ba ako susundin? Ako. Hindi ako sumusuway sa iyo. Sinusunod ko lang ang patakaran. Tigilan mo ang salita, ibigay mo. Huwag mong agawin, kukunin ko na lang at ibibigay sa iyo. Ang clumsy mo naman, di mo pa magawa ng maayos. Pang-errands ka lang talaga. Lanyen, bakit mo inaapi? Anong pag-api? Kinukuha ko lang. Ang dapat na sa akin. Xiu, magtrabaho ka na lang ng tahimik. Agad-agad kang nang agaw, nagsigaw, ng api. Pinatulong ka ng Kapitan. Hindi para maging hari at mang-api. Meng Yao, huwag kang makialam. Alam ng lahat sa barko kung gaano ako kahalaga sa Kapitan. Kung ipagatanggol mo pa si Wen Xiu, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Ako na ang bahala. Nagmamalaki ka dahil sa awa ng Kapitan. Kahit harapin ko ang Kapitan ngayon, hindi kita hahayaang mang-api. Hindi kita hayaang mang-api ng basta-basta. Ang Kapitan kay Wen Xiu. Dahil lang sa nakaraan. Ngayong nagagulo si Meng Yao. Lalo pang lumaki ang issue. Pagdating sa Kapitan, magiging pabigla-bigla at bastos si Meng Yao. Walang pag-isip. Ako pa ang mukhang naapi at nagpakumbaba. Ayoko nang makipagtalo. Wala akong oras sa inyo. Yaw, wag na. Nasa tabi na siya ni Kuya Chuan. Xiu, masyado kang mahina. Kaya kay naapi kasi mabait ka. Hindi ito matatapos. Magagulo ka pa. Pag nalaman ng Kapitan. Ikaw ang magdudusa, Meng Yao. Sekretarye, kailangan kitang kausapin. Ano yon, Sekretary? Kilala ka sa buong barko. Sa pamamahala ng supplies at trabaho. Wala nang mas magaling sa'yo. Pero taga-sunod ka lang. Sayang ang kakayahan mo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngayon, ako ang pinagkakatiwalaan ng Kapitan. Kung magtutulungan tayo, sa supplies, sa kwarto. Sa mga tauhan, tayo ang masusunod. Sisiguraduhin ko, hindi ka malulugi sa pagsama sa akin. Mas malaki ang magiging kapangyarihan mo. Hindi mo na kailangan tingnan si Wen Xiu. At si Meng Yao, hindi ka na maapi. Akala ko sumasakay lang siya sa Kapitan. Mukhang may malaking ambisyon pala. Gusto niyang maghari. Konti lang kami dito, nag-away-away na. Kung magtagumpay siya, magkakagulo ang barko. Naiintindihan ko, pag-iisipan ko.
Huwag matagal. Mas mabuti sa akin kaysa sa kanila. Mga emosyonal lang. Tayo ang matalino. Lanieren, masyado kang ambisyosa. Akala mo sasama ako sa'yo. Mali ka. Tapat ako sa kapitan at sa barkong ito. Hayagang naghahari-harian na siya, naghahasik ng lagim. Kung hindi aksyonan, magkakaproblema. Kailangan kong sabihin agad sa kapitan para makita niya ang tunay na Lanieren. Sandali. Ano, Lanieren? Pumunta ka sa bridge. Kunin mo ang route plan ng kapitan. Titingnan ko. Pero yon ay file ng kapitan. Hindi ko pwedeng kunin. Sundin mo ako. Tiwala sa akin ang kapitan. Ano ba ang masama kung titingnan ko? Hindi naman ito malaking sekreto. Pumunta ka na lang. Huwag mong patagalin ang bagay. Wenxiu, maselan at maingat ang ugali mo. Mula ngayon, ikaw na ang first mate, tutulong ka sa akin. Sa paghawak ng mga pang-araw-araw na gawaing pinansyal. Hindi pwede. Napagkakatiwalaan ako ni Zhao Chuan. Hindi ko siya pwedeng bigyan. Impossible. Pinapayuhan ka lang ng kapitan. Natulungan si Secretary Ye hindi para maghari-harian. At hawakan ang mga bagay na hindi dapat hawakan. Nasa isang barko tayong lahat, dapat tulungan ang isa't isa. Kahit maliit na bagay na lang, ayaw mo pa gawin. Ang patakaran ay patakaran, pantay-pantay para sa lahat. Sumusunod lang ako sa direktang utos ng kapitan. Hindi ako susunod sa kagustuhan ng iba. Para hawakan ng basta-basta ang mga personal na gamit ng kapitan. Ayos Wenxiu. Akala ko mahinhin at masunurin ka. Tapos harap-harapan mo akong sinuway. Mukhang kailangan kitang turuan para malaman mo kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa barkong ito. Pwedeng tumulong, pwedeng magbigay. Pero hindi ako papayag na utusan at kontrolin ng basta-basta. Sabi ng kapitan, pantay-pantay ang lahat. Ayon sa trabaho ang bayad, mas maraming trabaho, mas malaki ang kita. Kung kayo man ay magdagdag ng trabaho at responsibilidad, hindi ko pababayaan ang sinuman. Hindi ko malilimutan ang salitang iyon. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kunin mo ang dokumento, ang ruta ng kapitan. Hindi ako pupunta. Wala kang karapatang mag-utos sa akin dito. Mukhang ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo na masama. Lanieren, wala ka bang hiya? Sa liwanag ng araw, nananakit ka. Kausap ko siya. Ano ang pakialam mo? Shiu, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Ano nang ginawa niya sa'yo? Kagad-agad, inutusan mo siya. At kinuha ang kanyang gamit. Akala mo ba ikaw na ang may-ari ng barkong ito? Ako ngayon ang pinagkakatiwalaan ng kapitan. Inatasan ako ng kapitan na tulungan sa mga gawain sa barko. Responsibilidad kong tingnan ang mga dokumento at mag-assign ng trabaho. Tulong sa pamamahala. Hindi dahil mas pinagkakatiwalaan ka. Para ka nang maging hari. At magmalupit sa iba. Menyaw, payo ko sa'yo. Huwag kang makialam. Malinaw sa lahat sa barko kung ano ang tingin ng kapitan sa akin. Kung ipagtatanggol mo pa siya. Ikaw ang magdudusa. Akuin ko na to. Lumalampas ka sa kapangyarihan mo, sumisira sa patakaran ng aapi ng kasamahan. Kahit sa harap ng kapitan ko pa sabihin, hindi kita hayaan. Talagang madaling mag-init si Mengyao. Habang mas nagagalit siya, at mas nagkakagulo, mas maririnig ito ng kapitan. Lalo siyang magmumukhang bastos, at hindi marunong umintindi. Sa tingin ni kapitan, ako ang may puso para sa lahat, at ako ang naapi. Kaya lalo niya akong pagkakatiwalaan. Kung kaya mo, magreklamo ka. Tingnan mo, kanino kaya kakampi si kapitan ngayon? Sa inyo o sa akin? Hawakan mo itong lata ng prutas. Nakapahisto ka ng mga supplies para kainan ngayon. Nagsikap ka ng husto, salamat sa pagod. Salamat, kapitan. Ang bait-bait mo po sa akin. Kami rin naman ay abala araw-araw. Bakit siya binigyan mo ng lata ng personal? At kami, Dati, sa bodega ka natutulog. Ngayon, marami ng silid. Maganda ang ilaw dito. Dito ka na lang tumira mula ngayon. salamat, kapitan. Ang bait-bait niyo po. Huwag kang padalos-dalos. Huwag na nating pag-awayan siya. Hayaan mo na. Shiyu, inaapi ka na niya ng ganyan, nagitiis ka pa rin? Dahil mabait ka, kaya kanya inaapi ng paulit-ulit. Yaw-yaw, hindi na kailangan. Yemie, mahina ang loob. Lanieren, hintay ka lang, ipakikita ko kay kapitan. Ang tunay mong pagkatao. Mula ngayon, ang pagtatala ng pang-araw-araw na supply sa barko. Ang papanatiling kayo sa loob. Ay mas magandang pagkakawala kayo ngayon at tunang umahalan. Para sa maliit na bagay, aayon mo siyang lapitan at kaya sasabihin sa akin.
Salamat sa tiwala, Kapitan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. At tutulungan ko ng maayos ang lahat ng hindi nagdudulot ng abala sa inyo. Huwag mo akong subukan. Noon, kasama mo si Mong Yinjiang, ang basurang yon. At nagnakaw kayo sa maraming barko. Hindi kita mapapatawad ng basta-basta. Mula ngayon, parusahan kitang maglinis ng yete sa loob ng 1 linggo. Alam mo, Sek, kinikilala ng buong barko ang iyong kakayahan. Sa pamamahala ng suplis at pag-aayos ng mga gawain, wala nang mas mahusay pa sa'yo. Pero hanggang tagapagpatupad ka lang, hindi ba sayang ang iyong talino? Sabi nila ni Ren, alam na raw niya ang kanyang pagkakamali. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Ito na ang huling pagsubok para sa kanya. Kung talagang magkakagulo siya, doon na lang siya. Sa barkong ito magiging tagalinis habang buhay. Hindi na sayang ang pagpapakumbaba at pagpapakatino ko nitong nakaraang panahon. Kahit gaano katalino si Zhao Chuan, naloko ko pa rin siya sa pagpapanggap ko at napapayag ko siya. Narinig mo na. Tulong sa pamamahala. Huwag kang masyadong magyabang. Sana'y makipagtulungan kayong lahat ng maayos. Huwag ninyong hanapin ang problema sa inyong sarili. Sa barkong ito, hindi kayo malulugi kung susundin ninyo ang sinasabi ko. Ang mga alituntunin sa barko ay pinagkakasunduan at ipinapatupad ni Kapitan. Ang mga supplies at gawain ay pinamamahalaan ni Seth. Ikaw ay tagatulong lamang. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Basta tiwala sa akin ang Kapitan at ginagamit niya ako. Maaring baguhin ang mga alituntunin. Hintayin mong sabihin yon ng Kapitan bago ka magsalita, Sekretary. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita sa akin ng ganyan? Akala mo ba ako pa rin ang nagwawalis na kubyerta noon? Sasabihin ko sa inyo, sa barkong ito, bukod sa Kapitan, ako ang may pinakamalakas na salita. Ang sinumang hindi makikinig, lalaban sa akin, ay lalaban sa Kapitan, at pananagutan nila ang kahihinatnan. Sige na, magtrabaho na kayo. I-report sa akin kung may kailangan. Lalong lumalampas na siya. Para na siyang kumikilos bilang Kapitan. Hindi pwedeng hindi alam ng kapitan ang mga ito. Hintayin natin ang aksyon niya. Presidente Zhao. May mahalagang impormasyon akong dapat iulat sa inyo ng totoo. Tungkol ba kila ni Ren? Alam ba ng Presidente Zhao ang mga ginagawa niya nitong nakaraan? Masama ang kanyang hangarin pero nagpapanggap siyang magbago. Presidente Zhao. Naiintindihan ko na. Hayaan mo siyang magwala kung gusto niya. Kailangan niya talagang nakapuna pa ito. Naiintindihan ko, Presidente Zhao. Hihintayin ko ang inyong utos. Wenxiu, pumunta ka sa kwarto ko at kunin ang baso ko, tuwalya at mga gamit. Tandaan, tamang init lang ang tubig, hindi dapat mainit o malamig. May sarili akong trabahong dapat gawin. Wala akong oras para asikasuhin ang mga personal mong bagay-bagay. Ano ba ang mas mahalaga, ang trabaho o ang utos ko? Sinabi kong gawin mo. Gawin mo. Wala ka bang ginagawa? Sige, kunin mo ako ng tubig. At merienda. Magpapahinga ako. Lanieren, akala mo ba wala ng batas na umaakma sa'yo? May mga kamay at paa ka. Bakit kami ang pinapagalugad mo? Dahil ako ang pinagkakatiwalaan ng Kapitan. Dahil ako ang may kapangyarihan sa barkong ito, Sekretary. Dalhin mo sa akin agad ang pinakabagong listahan ng supply, dami ng tubig, at talahanayan ng pamamahagi ng pagkain. Mula ngayon, ang paglabas-pasok, pagkuha, at pamamahagi ng supply, hindi na kailangang ipaalam sa Kapitan. Diretso na sa akin para aprubahan. Ang pangangasiwa ng supply ay responsibilidad ng Kapitan. Ang autoridad ay nasa kanya. Wala kang karapatang pangunahan siya. Lalong wala kang karapatang mag-utos ng hindi dumadaan sa kanya. Tama na. Sasabihin ko sa inyo, ako ngayon ang pinagkakatiwalaan ng Kapitan. Ang sinasabi ko ay katumbas ng sinasabi ng Kapitan. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi ninyo sinusunod ang Kapitan. Tutuhanin na sa barkong ito, ako ang may sinasabi ngayon. Makinig pa nga sa mga mungkahi ko ang Kapitan. Ikaw ang may sinasabi. Kapitan, kailan ka dumating? Kapitan, si Lanieren ay nasa kubyerta. Hayagang inutusan kami para sa personal niyang gawain. Inagaw ang otoridad sa mga supply mula kay Sekretarya Yi, at sinabi pa na siya ang may hawak ng barkong ito. Sumusunod ka sa kanya, gusto niyang agawin ang kapangyarihan. Kapitan, hindi kami nag-inarte. Sinabi mo na pantay-pantay ang lahat sa barko. Pero ginawa niya kaming mga alila, winawalang bahala ang mga alituntunin. Hindi ako takot magtrabaho, pero takot ako na sirain niya ang pagiging patas dito. Kapitan. Mula pa lang nang lumapit si Lanieren sa'yo, plano na lahat. Nagpanggap siyang kawawa at mahina. Para makuha ang pahintulot mo, tapos lumampas sa tungkulin para makipagkaibigan. Ang layunin niya ay i-neutralize ka at kontrolin ang buong barko. Wala siyang tunay na intensyon, puro ambisyon lang. Kapitan, wala po ako niyan. Pinagkatagpitagin nila ako. Gusto ko lang po tulungan ka. Nakita nila na pinagkakatiwalaan mo ako. Kaya siniraan nila ako. Gusto ko lang po talagang magtrabaho ng maayos. Basta naniniwala pa rin sa akin ang Kapitan, basta magpanggap ulit ako ng kawawa. Tiyak na patatawarin niya ako. Alam ko na. Tumayo ka na.
Kapitan, naniniwala ka sa akin, di ba? Alam kong naiintindihan mo ako. Talaga namang naloloko pa rin ako ni Zhao Chuan. Nageklamo silang tatlo, pero ako ang nanalo. Kapitan, kasinungalingan lahat ng sinabi niya. Alam ko ang ginagawa ko. Mamaya, yak na ipaliliwanag ng kapitan sa harap ng lahat na nagkakamali lang sila sa akin. Sa bandang huli, ako pa rin ang pinagkakatiwalaan. Sila naman, mauwi lang sa mga nagkakagulo. Lanieren, huwag ka nang tumulong sa pamamahala. Magwalis ka na lang ulit sa kubyerta. Kapitan, ano po ibig sabihin yan? Kanina po sabi niyo. Kanina, sinabi kong alam ko na. Alam ko na ang lahat ng plano mo. Hindi naniniwala sa mga palusot mo. Binigyan lang kita ng pagkakataon para makita kung talagang magbabago ka na. Ang nangyari, nagpakita ka ulit ng kapangyarihan nang akit ka pa ng tao. Lanieren, sana naman tumagal ka sa pagpapanggap. Wala po ako niyan, Kapitan. Sila po ang nagtangka. Hindi mo ba talaga iniisip na lahat ng sasabihin mo ay paniniwalaan ko? Hinihintay ko lang na magpakita ka ng tunay na kulay mo. Hanggang sa maging sobra na ang pagmamalabis mo at wala ng pag-asa. Hanggang sa ikaw mismo ang magsara ng lahat ng daan mo. Kapitan, mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako ulit. Pagkakataon. Binigyan na kita ng isa. Ikaw mismo ang gumamit ng aking awa bilang puhunan. At ang aking tiwala bilang sandata para apihin ang mga kasama. Sinira mo ang mga patakaran. Ngayon, binawi ko na ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Kinansela ko na ang lahat ng iyong pribilehyo. Mula ngayon, bumalik ka sa iyong orihinal na trabaho, maglinis ng buong barko. Deck, pasilyo, kabin, banyo, isa man ay hindi dapat malimutan. Isang araw man ay hindi dapat palampasin. Kung maglakas loob ka pang manghimasok at mangapi, diretsyo ka sa dagat. Huwag. Ayaw kong maglinis ng deck. Talagang mali na ako. Bro Chuan, alam kong hindi ka maniniwala sa kanya. Lanan. Mga kasama, pasensya na kayo sa mga nakaraang araw. Huwag kayong mag-alala. Hindi na maulit ang mga ganyang pangyayari. Hindi na talaga kaya, 2 araw na akong hindi umiinom ng tubig. Muntik na akong hindi makatiis. Wala tayong magagawa. Ang tubig na naipon natin noon ay wala nang natira. Tingnan nyo ang kalangitan. Walang ulap. Walang senyales ng ulan. Hindi naman tayo pwedeng uminom ng tubig dagat. Mas mabilis tayong mamamatay. Kung hindi tubig dagat, baka naman pwedeng dugo mo? Kayo ba'y nababaliw na? Huwag kayong lumapit. Tumahimik kayong lahat. Sino mang gumalaw? Ang susunod na bala ay papasok sa ulo niya. Personalidad, A. Hitsura, A. Kakayahan, B. Kabuwang marka, A. Kuya, lolo, mali kami. Nauuhaw lang talaga kami ng husto. Kaya nagkamali kami ng desisyon. Isama niyo na kami, pakiusap. Pakiusap na. Pasensya na, ang barko ko ay para lang sa mga magagandang babae. Itong tubig ay para sa inyo. Kung mabubuhay pa kayo o hindi. Depende na yan sa inyong kapalaran. Sakay ka. Ilalabas kita rito. Humawak kang mabuti. Ika-negatibo 7 araw ng paghahanap ng mga survivor. Ito na ang ika-negatibo 20 na magandang babaeng survivor na nailigtas natin. Malapit na akong makabuo ng sarili kong paraiso. Salamat, Kapitan. Maraming salamat talaga sa inyo. Sa hinaharap, maglilingkod ako sa inyo ng buong puso bilang pasasalamat. Minyaw, dalhin mo siya para maligo. Tapos bumili ka ng isang swimsuit sa bodega at palitan niya. Maya-maya, dalhin mo siya sa deck para magsama-sama. Ha? Swimsuit. Huwag mo siyang pansinin. Yan ang kakaibang patakaran ni Kapitan Zhao. Sa barkong ito, dapat naka-swimsuit ka. Pero tingin lang siya, walang lakas ng loob. Relax ka lang, para kang nagbabakasyon. O Sage. Gets ko na. Dahil sa advanced radar ng cruise ship na ito, 1 linggo kaming naghanap sa dagat. Mga balsa at sirang barko sa ibabaw ng tubig. Basta may high-rated, quality na survivors. Wala akong pinalampas. Sa loob lang ng 7 araw,
Nakabuo ako ng crew na puro magagandang babae. Siyempre, para mapanatili ang order at ganda sa barko, binigyan ko sila ng uniform. At sila naman, tinawag nila akong Kapitan Zhao. Boss Zhao, naayos na ang mga bagong survivors. Naibigay na ang basic supplies. Brother Chuan, pagod ka na sa pagsagip. Palitan mo na yung uniform, magpahinga tayo. Tumabi ka sa lounge chair at mag-relax. si Shiu talaga nakakaintindi sa akin. Girls, patugtugin ang musika, sayaw tayo. Hayop na yan. Kami, naghihirap sa daga. Siya naman, nagpaparty ng bikini. Mas maganda pa buhay niya kaysa bago magwakas. Zhao Chuan, kahit mamatay ako ngayon, isasama kita. Huwag kang magpanggap na patay. Kunin ninyo ang mga granada mula sa supply ship. Na inagaw natin. Yung Master Wang. Hindi naman ganyan, high explosive granada yan. Kung sumabog yan sa cruise ship, Siguradong mamamatay tayong lahat. nga, yung master, gamitin lang natin ito. Para takutin si Zhao Chuan, paibigay niya ang barko. Hindi naman kailangan na talagang bunutin ang safety pin. Mga duwag, Anong duwag? Wala na tayong mainom. Mas masahol pa sa aso ang buhay natin. makinig kayo. Kahit may baril si Zhao Chuan, hindi niya pababayaan ang cruise ship niya. Kapag may granada tayo, hindi siya gagalaw. Tayo'y akyat ng palihim, pupunta sa living area, at huhulihin ang mga babae niya. Hindi siya tatanggihang magpakamatay at ibigay ang barko. Pagod na ako, ang laki ng sirang barkong ito. Isang umaga na akong nagwawalis, hindi pa tapos ang isang hallway. John, puta na wala ka. Hindi mo ba alam kung paano mag-alaga ng babae? Hindi pwede. Hindi na ako maglilinis ng ganito. Mamayang gabi, dadaan ako sa dilim. Pupuslit ako sa kwarto ni Zhao Chuan. At gagawin ko na siya. Team Leader Lan, ano nang sinasabi mo sa sarili mo? Mas mabuti pang itigil mo na yung mga katarantaduhan mong yan. Huwag mo nang balakin si Kuya Chuan. Pinapalinis ka ni Kuya Chuan, hindi dahil kailangan niya ng tagalinis. Gusto lang niyang ipaintindi sa'yo na kailangan matuto ang lahat. Magtrabaho at magsikap, hindi puro asa sa iba. Kung pagod ka, magpahinga ka muna. Tutulungan kita. Huwag kang magpanggap dito. Ako na ang maglilinis. Hoy, mga magagandang dilag. Ang tagal nating hindi nakita. Lan ni Ren, takbo. Hanapin mo si Kuya Chuan sa kwarto ng kapitan. Ay, isa na namang maganda. Ang galing talaga ng dating ni Zhao Chuan. Wen Shiyu, ang tagal nating hindi nakita. Huwag kayong lalapit. Ano nang gusto nyo? Susuko na ako. Huwag niyo akong saktan. Susunod ako sa lahat ng gusto niyo. Tumigil ka nga. Dalhin niyo sila sa likod ng barko, sa open deck. Pinakatawag ko na ang mga tauhan ko, para sabihan si Zhao Chuan. Pagdating niya, makikita natin kung anong pipiliin niya. Ang kanyang mamahaling barko o ang kanyang mga babae. Kung matino siya, dapat lumuhod na lang siya. At magpakamatay sa harap natin. Sekretarye, nakita mo ba si Shiu? Kanina, hinanap ko siya sa kwarto niya, wala siya. Nilibot ko na ang barko, wala pa rin siya. Saan siya pumunta? Shiyu. Kanya lang, para sabi niya niya. Sila ni Ren para tingnan ang kalagayan niya. Naglilipat ako sa lower deck. Nakuha ko tong isang kahina-hinalang tao. Mukhang kasabwat ito ni Wang Yinjiang. Ano nang ginagawa niyo sa barko ko? Nasaan si Wang Yinjiang? Kuya, huwag mo akong patayin. Kuya, dinukot nila si Wen Shiyu at sila ni Ren. Sabi ni Boss Wang, pumunta ka mag-isa sa deck para hanapin sila. Kung hindi, papasabugin nila ang granada. Sabay-sabay tayong mamamatay. Ano? Dinukot si Shiyu. May granada. Wang Yinjiang, putang ina. Ginugulo niyo ang buhay ko. Tara, sagipin natin sila. Kuya Chuan, huwag mo kami intindihin. Huwag. Intindihin mo kami. Kuya Chuan, tulungan mo kami. Ayokong mamatay. Shiyu, mga hayop, papatayin ko kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa, sabay-sabay tayong mamamatay. Nakikita mo ba ang mga hawak namin? High explosive grenade ito. Nabunot na ang safety pin. Pag binitawan namin, sabog tayong lahat. Minyaw, kalmahan mo. Totoo ang mga grenade nila, huwag magpilit. Wang Yinjiang,
Pinaghirapan mo ito ng husto. Hindi to para sabay tayong mamatay. Ano ba talaga ang gusto nyo? Zhao Chuan, sa wakas, may kailangan ka rin sa akin. Simple lang ang kondisyon ko. Sa dalawang babaeng ito, isa lang ang may liligtas mo. Sino ang pipiliin mo? Yung isa, ihuhulog ko sa dagat para pakainin sa pating. Impossible. Mga crew ko silang dalawa. Ako si Juan, hindi ko kailangan pabayaan. Kahit isa sa mga crew ko. Iba na lang ang kondisyon. Wala bang ibang paraan? Ay, may puso pala. Siyempre, may ibang paraan. Ikaw mismo, Zhao Chuan, ang mamatay. Kung magpapakamatay ka ngayon sa harap namin, at ibibigay mo ang barkong ito sa amin, pakakawalan namin ang dalawang babaeng ito. Ano, hindi ba't gusto mong maging bayani? Isang sakripisyo mo. Maliligtas ang lahat. Magandang deal yon, di ba? Kapitan Zhao, isang buhay mo lang. May liligtas mo ang dalawang magagandang babae. Mabait pa nga kami. Hindi ba't lagi mong sinasabi, para sa kapakanan ng mga crew mo yan? Eh, di isakripisyo mo ang sarili mo para sa kanila. Hindi pwede. Mga salot kayo. Pangarap lang yan. Brother Chuan, huwag kang makinig sa kanila. Sa cruise ship na ito, hindi lang kami ang nandito. Mayroon pang 20 higit pang inosenteng kapatid na crew. Kapag pinatay ka nila at nakuha nila ang barkong ito, sa mga hayop na to, siguradong hindi magiging. Mabuti ang kalagayan ng 20 kapatid na yun. Brother Chuan, hindi ako takot mamatay. Noong nasa opisina pa, kung hindi mo ako iniligtas, patay na ako noon. Sa iyo galing ang buhay ko. Ngayon, ibabalik ko na lang sa iyo. Patay mo na kami kasama ng hayop na. Yan. Itangina mong babae, tumahimik ka. Gusto mong mamatay? Ngayon na. Bayan, subukan mong galawin siya. Sabihin ko sa'yo, hindi ko kailanman isasakripisyo si Wenxiu. Alam ko na. Alam kong ako ang isasakripisyo mo. Zhao Chuan, walang utang na loob. Noong nasa speedboat pa, tiwala na tiwala ako sa'yo. Kaya sumama ako sa'yo kahit nasa panganib ang buhay ko. Pero pagdating sa barko, sabay-sabay kayong. Iniwalay mo ako at pinaglinis ng deck. Ngayong may panganib na. Una ka talagang magsasakripisyo sa akin. Laniren, tumahimik ka. Sinabi ko na kanina. Basta't miyembro ng barko ni Zhao Chuan, wala akong isasakripisyo. Dito sa akin, pantay-pantay ang tingin sa lahat, walang mataas o mababa. Siyempre, hindi kita isasakripisyo. Huwag kang magdrama dito, Zhao Chuan. May limitasyon ang pasensya ko. Ayaw mong pumili? Sage. Magpapakabait ako ngayon, pipiliin ko para sa'yo. Mamatay ka na. Aray, tulong. Kuya Chuan, tulungan mo ako. Wang Injiang, kumalma ka. Pag-usapan natin to, huwag mong bitawan. Kumalma. Zhao Chuan, kung gusto mong mabuhay siya, talon ka ngayon mula sa barko. Kapag tumalon ka sa dagat, iaahon ko siya agad. Naririnig mo ba? Zhao Chuan, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka patatalon, unahan kong putulin ang lalamunan nitong babae. Kuya Chuan, huwag. Huwag kang makinig sa kanila, mamamatay ka kapag tumalon. Sige, tatalon ako. Basta't huwag niyo silang sasaktan. Boss Zhao, hindi ka pwedeng kumalon. Mag-isip ka. Si Wang Yinjiang at Bayan ay dalawang tunay na baliw at siraulo. Kung mamatay ka, mapupunta sa kanila ang barkong ito. At lahat ng nasa barko ay maghihirap ng husto. Zhao Chuan, hindi kita papayagang tumalon. Ikaw ang kapitan namin, narinig mo ba? Paano kami kung mamatay ka? Hindi kita papayagang tumalon. Wala nang ibang paraan. Hindi ko kayang panoorin silang dalawang mamatay sa harap ko. Kung makasakay si Wang Injiang at Bayan, kabilang pa rin sila sa mga survivor, di ba? 2% na lang ang kailangan para makumpleto ang evolution ng barko. Sa puntong ito, kailangan kong magsugal. Boss Zhao. Zhao Chuan. Kuya Chuan, Kuya Chuan, huwag mo kaming iwan. Zhao Chuan, tanga ka. Bakit ka tumalon? Boss Zhao, paano mo kami maiwan? Talaga siyang tumalon. Talagang namatay siya para iligtas ako. Akala ko, lahat ng lalaki sa mundo ay makasarili at hayop. Wala talagang mabuting tao. May lalaking handang ialay ang buhay para sa akin. Zhao Chuan, pasensya na. Kasalanan ko ito. Ang damdamin naman nito. Akala ko ba si Zhao Chuan? Matalino, pero sa huli, palaibig pala. Handang mamatay para sa inyong mga babae. Tunay na lalaki, Ginoo. Mabuti na lang namatay, di na natin kailangan gumawa. Huwag kayong masyadong malungkot. Kahit namatay na si Zhao Chuan, iniwan niya sa atin ang magarang barkong ito. Huwag kayong mag-alala. Ang hindi natapos ni Zhao Chuan, kami na ni Ginoo ang gagawa. Alagaan namin kayong mabuti, mas masaya pa.
ay sa noong kasama ninyo si Zhao Xuan. Beep, may bagong survivor na sumakay. Wang Yinjiang, pangkalahatang marka, Bayan, pangkalahatang marka, Ahit mahina ang kalidad ng bagong survivor. Nakumpleto na ang 100% ng experience para sa upgrade. Natugunan ang kondisyon, mag-uunlock ng espesyal na pagpapalakas. Smart Drone Swarm. Zhao Xuan, buhay ka pa pala. Saan galing ang mga drone na to? Sa katapusan na ng mundo, meron pa rin ganitong high-tech. Ha, 3 lang. Ginoong Wang, maliit ang tingin mo sa akin. Marami akong ganyang drone. Huwag kayong lumapit, Zhao Xuan, huwag kang mag-aksaya. Paatrasin mo sila, alisin mo ang mga drone na yan. Kapag ginawan mo kami, bibitawan ko to. Mamatay na tayong lahat. Bitiwan mo. Bitiwan mo. Huwag mo akong pilitin, huwag mong isipin na di ko kaya. Wala namang halaga ang buhay ko, si Bayan. Kapag kasama kayong lahat, sulit na. Ganoon ba, Bayan? Sa Sun and Moon Group? Matagal akong nagwardiya, kilala kita. Duwag ka, makasarili, mababang uri. Isang takot na tulad mo. Di mo kaya magpakamatay kasama kami? Kung kaya mo, bitiwan mo na. Bitiwan mo. Ginoong Zhao, mali ako, ayoko talagang mamatay. Pakiusap, patawarin mo ako, di ko na ulitin. Bayan, walang kwenta, anong ginagawa mo? Tumayo ka, Bayan. Walang bayag, tumayo ka. May hawak kang granada, bakit ka matatakot sa kanya, Boss Zhao? Nabaliw talaga ako. Si Wang Yinjiang ang pumilit sa akin. Boss Zhao, mabait po kayo, paanghangin na lang ako napalayain. Mula ngayon, ako si Bayan, asong tuta nyo na. Sino ang kakagatin ko? Susundin ko, sumpa ko. Hindi na ako magkakaisip muli. Kuya Chuan, kinabahan ako. Akala ko talaga. Zhao Chuan, huwag mo nang. Gawin ang mga kalokohan yun. Narinig mo. Boss Zhao, mabuti naman at ligtas ka. Tang, bakit ka umiiyak? Di ba't sinabi ko na sa inyo? Kapag nandito ako, ipagtatanggol ko. Kayong lahat. Boss Zhao, pakiusap. Alisin mo ito sa akin. Namamanhid na ang kamay ko. Hindi ko na mapigilan ang safety. Takot akong bitawan. Walang kwenta. Ay, sasabog na. Wang Yinjiang, ikaw naman. Huwag mo akong katungin gaya ng paan mo kay Bayan. Isang walang kwenta. Iba ako sa kanya. Hindi ako takot mamatay. Nawala na lahat sa akin. Handa na akong mamatay kasama mo. Mamatay tayong lahat. Ay, huwag mo akong pasabugin. Tumutulo ang barkong ito. Malapit ng lumubog. Wala nang makakaligtas ngayon, Zhao Xuan. Ay gaano karami ang drone mo, walay kong saysay. Malapit na tayong lahat maging pagkain ng isda. May sira ba kayo? Malulubog na ang barko. Mamamatay na tayong lahat. Bakit hindi kayo nagpanik? Dahil naniniwala kami kay Kuya Chuan. Hindi mo ba nakita na hindi siya nagpanik? Kung hindi siya nagpanik, may paraan siya. Zhao Xuan, malaki ang butas sa ilalim ng barko. Anong magagawa mo? Huwag kang magpanggap. Baka hindi mo pa alam, Young Master Wang, ang mga drone kong ito. Hindi lang para sa labanan, kundi para sa paggawa at pag-ayos. Anong ibig mong sabihin? Lahat, ayusin ang sira ng kubyerta. Hindi ito totoo. Paano nangyari ito? Young Master Wang, naubos na ang baraha mo. Ano pang trick meron ka, ilabas mo. Pek lahat ito. Hindi ako naniniwala. Anong drone? Panaginip lang ito. Diyos, Ginoong Zhao, tiyak na isa kang Diyos na nagmula sa langit. Diyos ko, maawa ka sa akin. Maliit ang aking pag-isip at hindi ko nakilala ang bundoktay. Ituring mo na lang akong hangin na pinalabas mo. Maingay. Itapon ang 2 basurang ito sa dagat. Nakalilipad ako. Diyos, maawa ka. Ginoong Zhao, iligtas mo ako. Ayaw kong maging pagkain ng isda. Lahat ng drone makinig. I-activate ang pinakamataas na alert mode. 24 oras na magkakapatong na patrol sa paligid ng Savior. Ano mang hindi kilalang bagay na lumalapit ng walang pahintulot kapag natuklasan. Agad na babalaan. Kung hindi tumalima, direct ang paputukan.
Hindi na dapat payagang makapasok ng palihim ang anumang terorista sa barko. Kuya Chuan, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi kita ililihim. Noong una kong nilapitan ka, talagang balak kong gamitin ang aking kagandahan para maakit ka at umangat. Akala ko, katulad mo sila Wang Yinjiang, mga lalaking makasarili at nabibighani sa ganda. Ngunit nang talunan mo ako sa dagat ng walang pag-aatubili, saka ko lang naunawaan na ikaw ay isang tunay na may puso at prinsipyo. Isang pinunong karapat-dapat sundan. Kuya Chuan, huwag kang mag-alala mula ngayon. Ako si Lan Yeren, lubos na tapat na susunod sa iyo. Hindi na ako lalayo sa tamang landas. Mabuti naman at naunawaan mo. Kung ganon, hindi mo na kailangang maglinis pa. Talaga, salamat Kuya Chuan. Opisyal kitang itinatalaga bilang boatswain ng Savior. Pumunta ka sa mga bagong nailigtas na tripulante. At pumili ng ilang may magandang pisikal na kondisyon at malakas na kakayahan. Bumuo ng isang security team ng mga mandaragat para protektahan ang lahat. Sa hinaharap, magkasama tayong mabubuhay ng maayos sa cruise ship na ito. Walang problema. Alarma, alarma. Natukoy ng drone fleet sa kanang. Bahagi ng dagat ang isang hindi kilalang bagay, mabilis na lumalapit sa barko. Ang lahat ng tripulante, maghanda para sa labanan. Mga babae, handa na ba kayong harapin ang bagong hamon? Laging handa. Isang darating, isang babagsak. Walang sinumang sisira sa ating tahanan. Ipagtatanggol ang Savior hanggang kamatayan.